Tagapangulo, ito ang yumaong amo, ang dalawang kandidato na pinili niya para sa iyo. Kailangan mong pumili ng isa at ikasal ngayon. Ubos na ang oras mo. Nandito na ang mga miyembro ng board. Kung hindi ka mag-asawa, hindi mo makukuha ang natitirang 10% na bahagi. Kung wala ang mga bahaging iyon, wala kang sapat na equity para pigilan ang iyong stepmother. Gusto mo bang makita na mapunta ang Shen Group sa kamay ng iba? Tagapangulo, para sa yumaong amo, pumili ka na lang ng asawa. BT. Tara na. Saan tayo pupunta? Hindi ba tayo magpapakasal? Napag-isipan mo na? Magaling. Tingnan mo, lahat ito ay magaganda. Pupunta tayo sa opisina ng rehistro para magparehistro. Masamang balita, Tagapangulo. Ang iyong kasal, napalitan na ang mga kandidato. Tagapangulo, ipinagkanulo tayo ni Abogado Zhao. May espiya sa kumpanya. Pupunta pa ba tayo sa opisina ng rehistro? Oo, pero sa ibang opisina tayo pupunta. Hindi na opsyon ang pinili ni Lolo. Sandali lang. Singli ka ba? Ikaw ba? Mukha kang dalisay at walang komplikasyon. Hindi tulad ng may komplikadong background. Pakasalan mo ako. Bibigyan kita ng komportableng buhay. Hindi mo na kailangan magtrabaho pagkatapos ikasal. Bibigyan kita ng buwan ng allowance. 1 taon ang termino. Magandang deal ito para sa iyo. Seryoso ka ba? O may kahilingan ka ba? Kayang-kaya kong tuparin lahat. Sige. Uwi na tayo. Oo, Miss Shen. Oy. Miss Shen, may humihila ng pinto ng kotse. Nakuha mo na ang sertipiko at tatakbo ka na. Magmaneho. Binuksan mo lang ang pinto ng kotse. Electronic ang lock ng pinto ng kotse na ito. Kailangan ng malakas na puwersa para mabuksan ito mula sa labas. Paano mo nagawa iyon? Mahirap ba yon? Medyo abnormal ang lakas mo, di ba? Dati akong nagkikickboxing. Medyo mas malakas ako kaysa sa karaniwan. Wala namang dapat ipag-alala. Buong palapag na ito ay sa'yo. Hindi ka ba babaeng CEO? Medyo mas malaki pa sa isang CEO. Tagapangulong babae. Ito talaga ang pinakataas na palapag. Ang ganda talaga ng tanawin. Mananatili ka muna dito. Ito ay bakanteng ari-arian sa pangalan ko. Hindi ka mananatili sa akin. May mga gagawin pa ako. Oy, nagkuha tayo ng marriage certificate. Legal na tayong kasal. Ano ang punto ng hindi pagsasama? Kakakuha lang natin ng certificate. Pagkatapos ng kasal, saka pa lang tayo opisyal na mag-asawa. Hindi pwede iyon. Hindi magsasama, wala lang ang pagpapakasal ko. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Pinakasalan kita. Nag-asawa ka sa pamilya. Sige. Pinakasalan mo ako. Ako ang manugang na nakatira sa pamilya Shen. Wala akong pakialam kung saan ka pumunta. Susunod ako. May pulong ako ng lupon. Bago nating ipahayag ang ating kasal, mananatili ako sa lumang bahay ng pamilya. Ang tunay kong ama ay naroon, at ang aking madrastra. Ang drama ng pamilya na ito, sigurado ka bang gusto mong makisali? Kung ganoon, hindi na ako sasama. Manatili ka lang dito ng tahimik. Pupunta ako diyan. Si. Sa palapag na ito lang, nakakita kami ng 10 iba pang boob. Mahigit 1 dosenang nakatagong kamera. Mr. Fu, nakakapagod umakyat ng maraming palapag. Masasanay ka rin. Bakit ako masasanay? Dito na ako titira mula ngayon. Hindi Mr. Fu. Dito? Puntahan mo at tingnan. Ang pinagmulan ng mga listening device na ito. Bilisan mo. Ang dami. Naasikaso mo ba ang mga gawaing ibinigay ko sa'yo? Tapos na ang lahat ng iniutos mo. Pirma na lang ang kulang. Kaya, scrap na. Kailangan ng 2 pangalan sa kontrata. Ako at ang asawa ko. Asawa? Anong asawa? May asawa na ako. Hindi Mr. Fu.
1 oras lang akong nawala. At nagpakasal ka. Nagbibiro ka ba? Sertipiko ng kasal. Kung gayon, ang mga investment projects sa kontrata, kailangan lahat baguhin? Mayroon akong ilang mga investment sa pangalan ko. Mula ngayon, ang mga kita ay sa ating dalawa ng magkasama. Kaya nagpakasal ka ng ganyang kabilis? Naghanda ka ba ng dot? Hindi. Pinakasalan niya ako. Ako ang napapangasawa. Dapat niya akong bigyan ng dote. Napapangasawa? Ikaw, Mr. Fu, talagang papasok ka sa pamilya niya? Marami siyang ibibigay. Binigyan niya ako ng, Mr. Fu, nababaliw ka na ba? ikaw ang baliw. Ang careless mo sa paghawak ng mga bagay. Bilisan mo at tingnan ang issue ng boob. Oo, pupunta na ako ngayon. Kumusta na? Gaya ng hinulaan mo. Talagang gawa iyon ni Abogado Chow. Ang mga board member na nagdulot ng gulo ay naayos na at tinanggal. Hindi na sila maglalakas loob na kumilos. Magaling. Sa testamento na itinakda ni Chairman Shen, ang 10% na bahagi ay para sa iyong magiging asawa, ngunit ang perang iyon ay makukuha mo lamang kung ikaw ay mag-aasawa. Ang mga board member ay lahat ay nakatuon dito. Ang mga bahagi ng iyong stepmother ay halos katumbas ng sa iyo. Kung hindi ka mag-aasawa, ang kumpanya ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Ngunit katatapos mo lang bumalik sa bansa, paano mo magagawa iyon ng ganoon kabilis? Ito ay malinaw na isang agaw. Ayos lang. Basta't ang aking kasal ay magdudulot sa akin ng benepisyo. Bumalik tayo sa lumang mansyon pagkatapos maayos ang mga bagay. Oh, Halika, pasalamatan mo ang iyong asawa. kumusta? Binibini. Binibini. Tumigil, Xiaoqing. Bakit bastos ka pa rin? Ano ang problema, Concubine G? Anong concubine? Ako ay legal na asawa ng iyong ama. Ako si President G ng Shen Corporation. Bantayan mo ang iyong tono kapag kausap mo ako. Tama iyan. Dahil nagpakasal siya sa pamilyang Shen, siya rin ang iyong ina. Ang isang babaeng sumisira ng tahanan ay mayabang. Dahil nagpakasal siya sa pamilyang Shen, siya rin ang iyong ina. Ang dagdag mong 10% na bahagi. Dahil hindi ka nag-asawa ngayon, ibigay mo ito sa pamilya. Pamilya. Ililipat ko ang aking mga bahagi sa aking ama. At pagkatapos ay pagsisilbihan ng aking ama ang kanyang munting kerida, tama ba? Ikaw na walang utang na loob. Ako ang iyong ama. Pakisuyo kang makipag-usap sa akin ng ganyan? Dahil hindi ka nag-asawa, ayon sa patakaran, kailangan mong isuko ang 10% na bahagi. Kung wala ang 10% na bahagi, ako ang magiging pinakamalaking shareholder, ang chairperson ng Shen Corporation. Pero paano mo nalaman na hindi ako kasal? Sino ang pinakasalan mo? Ang board meeting ay sa loob ng 3 araw. Hintayin mo lang na ibaba ka. Mukhang may tiwala si Concubine G sa pagkuha ng posisyon ng chairperson. Pero paano mo nalaman na hindi ako kasal? Gising ka na sa wakas. Bumalik ka agad, may mali. Ano iyon? Sabihin mo lang sa akin. Apurahan, sasabihin ko sa iyo ng personal. Ano ang mabango? Sabi ko na nga ba, ang asawang pinakasalan ko ay napakaganda sa paningin. Bumalik ka na. Akala ko malaking bagay. Bumalik ka lang para kumain kasama ako. Ang pagkain ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Eto, subukan mo. Mula ngayon, huwag kumain sa labas. Hindi ligtas. Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi kita pinakasalan para magluto. Ano? Ako ba ang asawa mong nakatira sa bahay? Kung abala ka, sabihin mo lang. Kung kinakapos ka sa pera, magpapadala ako sa iyo ng dagdag. Mukhang talagang gusto mong magpadala sa akin ng pera. Dahil wala akong iba kundi pera. Nakakatawa, mayroon akong lahat maliban sa pera. Ako lang ba? O pagkatapos uminom ng lugaw, nakakaramdam ako ng mainit na agos na kumakalat sa aking katawan. Kain na tayo. Kain. Pangulo, may tao sa pintuan na naghahanap sa iyo. Sabihin sa kanya na maghintay sa labas. Pero, sabi niya asawa mo raw siya. Nasaan siya?
Ikaw, Dumating para dalhan ka ng pagkain. isang taong may kahangahangang kakayahan. Para lang dalhan ako ng pagkain? Ano ito? Sabaw ng cordyceps, may goji berries at ube. Lahat ay pampalusog na sangkap. Alam mo ang tungkol sa panggamot na pagluluto. Konti lang, mabuti para sa katawan. Subukan mo. Masarap talaga. Pero paano mo nalaman ang gusto ko? Namamanhid ba ang iyong mga binti kamakailan? Lalo na pagkatapos umupo ng matagal. Paano mo nalaman? Dati akong may kilalang espesyalista sa rehabilitasyon. Tinuruan niya ako ng ilang pangunahing teknik sa pagmamasid kapag naglalakad ka. Paminsan-minsan ay humihinto ka ng hindi natural. Dagdag pa ang mahabang oras ng masipag na trabaho, madaling magdulot ng problema sa kasukasuan. Sa totoo lang, namamanhid ang aking mga binti kamakailan. Iminumungkahi ko na magpa-check up ka ng mas detalyado sa iyong mga kasukasuan. Matutulungan kita makipag-ugnayan sa isang espesyalistang therapist. At saka, hindi regular ang iyong pagkain. Kailangan i-regulate ang iyong katawan. Ang mga pampalusog na pagkain na ginawa ko, Tumutulong sa paggaling? Seryoso ka ba? hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong katawan. Talamak ang ganitong uri ng pinsala sa kasukasuan. Malamang galing ito sa isang pinsala noong bata pa. Mga natitirang epekto. Ang pangmatagalang mataas na intensidad na trabaho ay magpapalala ng mga sintomas. Kung hindi mo aalagaan, maaaring makaapekto ito sa iyong kakayahang maglakad. Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Siyempre hindi, may kilala akong espesyalista sa rehabilitasyon. Kasama ng dietary therapy, ito ay unti-unting gagaling. Ngunit sa panahon ng paggamot, subukang huwag kumain ng kung ano sa labas. Upang hindi maapektuhan ang mga resulta. Naiintindihan ko. Sumusunod ka, maghahanda ako ng ilang sangkap para sa iyo. Sino ba talaga siya? Makipag-ugnayan sa pamilyang Lee sa Longshi. Kailangan kong bumisita ngayong hapon. Yung pamilyang medikal na napakatahimik? Narinig ko na kayang gamutin ang lahat ng uri ng mahihirap na sakit? Lolo Lee, pakitingnan po. Siya. O Shen, iha, ang pulso mo ay tila matatag, ngunit ito ay napakakakaiba. Lolo Lee, gusto kong suriin ang aking mga buto sa binti. Si. Huwag kang gumalaw sandali, baka masaktan ka ng kaunti. Si, Dalhin ito para sa pagsusuri. Wa. Iha, mayroon kang talamak na pinsala sa buto at kasukasuan. Matagal na ito. Ang pangmatagalang sobrang trabaho ay magpapalala ng mga sintomas. Ang mga malalang kaso ay maaaring makaapekto sa paglalakad. Lolo Lee, sinasabi mo bang malubha ang aking problema? Maaari itong gamutin, ngunit kailangan mong maging matiyaga. Tagapangulo, bata ka pa. Paano naging ganito kalubha? Magre-reseta ako ng ilang halamang gamot para sa paggamot. Bagamat hindi nila ito lubusang mapagaling, maaari nilang maantala ang paglala ng mga sintomas. Naiintindihan ko. Salamat, Lolo Lee. Ginoong Fu, nakipag-ugnayan na ako sa therapist ng rehabilitasyon. Maaari tayong mag-schedule ng pulong bukas. Magtakda ng oras. Hoy, bakit ka bumalik? Magdadala sana ako ng tanghalian para sa'yo. Malapit nang matapos ang hapunan. Sandali lang. Teka. May itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Hindi mo tiningnan ang medical report ko. Hindi ka rin nagsagawa ng masusing pagsusuri. Paano mo nalaman ang problema ko sa kasukasuan? Dati akong nagtatrabaho sa seguridad. Marami akong nakita na injury sa sports. Ang pag-obserba ng postura ng katawan ay pangunahing pagsasanay. Kapag naglalakad ka, may bahagyang compensatory movement ang tuhod mo. Pagkatapos umupo ng matagal, kapag tumayo ka, hindi mo namamalayang kinukuskos ang tuhod mo. Iyan ang mga klasikong sintomas. Medyo mapagmasid ka. Siyempre. Ikaw ang asawa ko. Kung hindi ako mag-iingat, sino pa? Pumunta ako ngayon kay Lolo Lee. Kinumpirma niya na talamak na pinsala sa kasukasuan ito. Yung physical therapist na binanggit mo, kailan ko siya makikita? Bukas ng hapon. Sasamahan kita. Si, Kumain muna tayo. Gumawa ako ng yam at pork rib soup. Dinagdagan ko ng goji berries at red Maganda dates. ito para sa paggaling ng kasukasuan. masarap. Simula ngayon, ihahanda ko ito para sa iyo araw-araw.
Subukan mong kumain sa bahay hanggat maaari, hindi ako nagtitiwala sa pagkain sa labas. Fushio, bakit ang bait mo sa akin? Ano bang habol mo? Ikaw ang asawa ko. Ang pag-aalaga sa'yo ay tungkulin ko. Bukod pa riyan, binigyan mo ako ng napakagandang buhay. Kailangan kong magpasalamat kahit paano. Itong pinsala mo ay nasa loob ng tuhod mo. Matagal na ito. Naapektuhan na rin ang mga nakapaligid na malambot na tissue. Inirekomenda ng physical therapist ang massage therapy 3 beses sa isang linggo, kasama ang dietary therapy. Sa mga 3 hanggang 6 na buwan, dapat makita mo ang malaking pagbuti. 3 hanggang 6 na buwan. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Sa panahon ng masahe, magsusuot ka ng maluwag na damit pambahay. Walang kinakailangang espesyal na paghahanda. Mag-relax lang. Naiintindihan ko. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, magbakasyon tayo, magpahinga ng mabuti. Kailangan mong magpahinga minsan, hindi ka pwedeng patuloy na pilitin ang sarili mo ng ganito. Pagkatapos maasikaso ang pulong ng board, pag-iisipan ko ito. Pangako? May naalala lang ako. Noong bata ako, dinukot ako minsan. Hindi ako sigurado kung ito ay may kinalaman sa pinsala sa kasukasuan na ito o hindi. Posible. Kung nasaktan ka noong bata ka at hindi nakatanggap ng napapanahong paggamot, maaaring mag-iwan ito ng pangmatagalang epekto. Naaalala mo ba ang mga detalye? Hindi ko naaalala ang mga detalye. Pero pinaghihinalaan ko na may kinalaman ito kay Jiuebay. Ang tanging taong itinuturing akong hadlang noong bata ako ay siya. Gusto mo bang siyasatin ko ito? Hindi. Gusto kong ayusin ito nang ako lang. Gutom ako. Hihintayin kita sa sala. Isang babaeng napakadesidido ay mahirap hindi mahalin. Pagod ka na siguro, inumin mo ito. Eto, subukan mo. Ano ito? Puer na puno mula Yunan. Pinauuwi ko ito mula sa pinanggalingan. Napakahusay ng kalidad nito. Nakakatulong ito para mapabuti ang tulog. Kung ikaw mismo ay nagustuhan mo ito. Talagang masarap na tsaa iyan. Tungkol diyan. Hindi ba sinabi mong wala kang pera? Ang mga mamahaling sangkap at tsaa na ito. Ginagawa mo itong parang ordinaryo lang at niluluto mo para sa akin. Well, dati ang pamilya ko ay nasa negosyo ng tsaa at herbal na gamot. Kahit wala na kami sa ganoong linya, mayroon pa kaming mga koneksyon. Mababa ang ani, iniingatan lang namin para sa sarili namin, hindi ibinebenta. Talaga? Uminom ka na. Magtimpla ng 1 tasa tuwing gabi. Bago matulog, mapapabuti nito ang kalidad ng iyong tulog. Bukas ng umaga, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Sige, salamat. Ano ang dapat pasalamatan sa mag-asawa? Sige, matulog ka na. Mr. Fu, dinala ko lahat ng hiniling mo. Bumalik ka sa kumpanya sa mga ilang araw at dalhin mo ang batch na iyon ng puer na puno mula sa inventaryo lahat dito. Umiinom siya ng 1 tasa tuwing gabi bago matulog. Hindi sapat ang meron ako dito, dalhin mo lahat dito. Ang batch na iyon ay may napakahusay na kalidad at mababa ang ani. Kuman lang kayang itago para sa sarili ko, hindi ba sobrang sayang iyan, Mr. Fu? Ibaba mo ang boses mo. Natutulog siya. Napagod siya sa mga nakaraang araw. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Mr. Fu, masyado kang mabait sa yang madam. Ang batch na iyon ng puer na puno ay bihira sa merkado. Hindi ito mabili ng ordinaryong tao, at ikaw ngayon pinainom mo ito sa kanya. Bilang araw-araw na tsaa, siya ay akin. Gusto ko, Mr. Fu. Ang natirang tsaa ng yang madam, pwede ba akong makakuha ng 1 tasa? Masarap talaga ang tsaa na ito. Gusto ko ring subukan. Kinasusuplaman kita. Lumayas ka. Kain na, mahal. Kanin sa almusal. Ang saya naman. Si Hanrui ang nagdala kagabi. Mataas na kalidad na organic na kanin. Si Hanrui na iyon. Uy, mahal, lumalamig na ang pagkain. Subukan mo habang mainit. Halika na. Ang bango ng kanin. At ibang-iba ang texture. Siyempre, may kaibigan ako na nagtatrabaho sa organic farm sa bundok. Maliit ang ani para lang sa atin. Ang dami mong kaibigan. Mahina ang tulog ko. Narinig ko ang ilan sa usapan ninyo kagabi. Simula ngayon, tatapusin ko na ang tsaa ko. Bakit ang tinatawag na dietary therapy na ito ay napakasarap? Iyon ay dahil ang katawan mo ay kulang sa ilang nutrients, at ang mga ito ay mayroon nito.
Kapag kailangan ng katawan mo ang isang bagay, ang utak mo ay natural na nagpapadala sa iyo ng senyales na masarap ito. Tulad ng kapag gusto mo ng prutas, baka dahil kulang ka sa vitamin C, parehong prinsipyo. Medyo ganoon. Ang dami mong nilutong putahe. Sigurado ka bang hindi mo kailangan na kumuha ako ng katulong? Hindi na kailangan. Gusto kong alagaan ka mismo. Kumain ka ng mabuti. Tapos ka na, mahal? Simulan na natin ang mga ehersisyo sa rehabilitasyon ngayong araw. Si. Ngayon, magsisimula tayo sa pagre-relax ng mga kalamnan sa paligid ng tuhod mo, baka medyo masakit. Tiyagiin mo. Ano ang pakiramdam ngayon? Medyo mainit at masakit sa paligid ng tuhod ko. Ang malamig mong mga kamay at paa, bumuti na ba iyon? Hindi ko talaga napansin. Wala akong oras para pakialaman iyan. Bakit mo pinipilit ang sarili mo ng husto? Ang pamilya Shen ang pinakamataas na pamilya sa buong Tsina. Ang Shen Group ay nagkakahalaga ng 8 trilyong dolyar. Natatakot ako na walang sinuman sa buong Tsina ang makakatalo niyan. Pero ang grupo ay nagkakagulo ngayon. Kakaunti ang tunay na tapat sa pamilya Shen. Ilang taon na akong nasa ibang bansa. Sa mga nagdaang taon, may sakit ang lolo ko at hindi niya kayang pamahalaan ang mga bagay. Iyon ay nagbigay ng pagkakataon kay Ji Weibay. Ang kanyang posisyon sa grupo ay nasa tuktok. Kalahati ng board ay mga tao niya. Gusto niyang gawing G Group ang Shen Group. Managinip ka. Babawiin ko ang lahat ng shares na hawak ng mga tagalabas at babawiin ko silang lahat para ang Shen Group ay tunay na nasa aking mga kamay. Mahal, napakadedikado mo sa iyong karera na ganito. Talagang hinahangaan kita. Fu Xiu. Ipagkakanulo mo ba ako? Mahal, gagawa ako ng pangako sa iyo. Kung isang araw, gumawa ako ng masama sa iyo, maaari mo akong paalisin kahit kailan. Hindi ako mananatili sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Pupunta na ako sa pulong ng lupon. Sumama ka sa akin. Okay. Ano ang kailangan mong gawin ko? Ipaghanda si Wenhee ng wheelchair. Wheelchair. Kumakain ka ng mga therapeutic meal na inihanda ko, dapat mas maganda na ang iyong mga binti kaysa dati. Bakit mo kailangan ng wheelchair? Pero hindi alam ng iba na sumasailalim ako sa rehabilitasyon. Pinaghihinalaan ko lang si Ji Weibay, pero wala akong ebidensya. Kailangan kong ipakita sa kanila na ako ay talagang may kapansanan sa paggalaw para ilabas nila ang kanilang plano. Iyan ang aking asawa. Presidente G, ang ganda mo ngayon. Ha ha ha. Sa aming paningin, si Presidente G ang pinakamahusay na kandidato para sa chairman. Ang pulong ng lupon ngayon ay espesyal na inihanda para sa iyo. Tingnan mo, lahat ay naghihintay sa iyo. Nasaan ang chairperson? Meron ba? Umakyat kayo at dalhin ang chairperson pababa. Ang pagiging huli sa pulong. Ano yun? Ang chairperson ay hindi pa dumarating sa kumpanya. Ano? Kami bang mga shareholder ay dapat maghintay sa kanya? Ang ganyang tao ay karapat-dapat maging pinuno ng grupo, hindi ba? Oo, tama. Kung gayon, sino sa tingin ni Tita G ang angkop? Nagtataka ako kung bakit ka sobrang nahuli. Ayan pala, hindi ka maganda ang pakiramdam. Ang bagong talagang chairwoman ng Shen Group ay nasa wheelchair. Ito ay talagang malaking balita ngayon. Paano mo nalaman na ang problema ay ang aking mga binti? Hindi ba ibang pinsala? Saan mo nakuha ang impormasyong iyan? Talagang na-overestimate ko si Ji Weibay. Nagpapakita siya ng napaka-impasensya. Kahit na ang katotohanan na ang chairwoman ay may problema sa paggalaw, kung ito ay lumabas, tiyak na makakaapekto ito sa kumpanya. Ako ay pansamantalang may kapansanan sa paggalaw. Hindi tulad ng iba na nawalan ng isip. Ching, tayong lahat ay mga pangunahing shareholder ng Shen Group. Wala kaming oras para makipaglaro sa iyo. Ayon sa notaryo ng pamilya, ang dagdag na 10% ng shares na mayroon ka dapat ibigay ngayon. Bakit ko dapat ibigay? Ayon sa mga patakaran, ang 10% na shares na iyon ay maaari lamang hawakan kung ikaw ay may asawa. Kung hindi ka kasal, dapat mo itong ibigay. Hayaan ng board na bumoto sa distribusyon. Tama si President G. Kung hindi ka pumayag, wala tayong choice kundi sundin ang mga patakaran at ipatupad ito. Ang kontrata ng paglilipat ng shares ngayon dapat mong lagdaan. Paumanhin, Chairwoman. Mangyaring umayos ka.
Huwag mong hawakan ng chairwoman. Shenching, sino ang nagsabi sa iyo na papasukin ang mga tagalabas? Palabasin siya. Siya ang asawa ko. Ang may-ari ng 10% ng shares ng Shen Group, may karapatan siyang narito. Ikaw, maliit na bastos. Bantayan mo ang tono mo. Shenching, sumusunod lang kami sa mga patakaran. Dahil hindi ka pa kasal, kailangan mong ibigay ang iyong mga shares. Hindi mo naman sasalungatin ang huling habilin ng sarili mong lolo, di ba? Ang sinabi ko kagabi, Madam G, parang hindi mo naunawaan. Sino ang nagsabing hindi ako kasal? Kasal? Imposible. Kung ang mga shares ay mapunta sa ibang pamilya, iyan ay magiging sakuna. Kitang-kita kung hindi ka talaga kasal. Tigilan mo ang pag-aatras. Shenching, ibigay mo na ang mga shares. Ito ang asawa ko, si Fu Shiyu. Ang may-ari ng 10% ng shares ng Shen Group at ang ikatlong pinakamalaking shareholder. Ito ang transfer agreement. May iba pa bang tutol? Chairwoman, ang inyong kasal ay may kinalaman sa buong grupo. Paano kayo basta na lang mag-aasawa? Sinasabi niyo bang ang personal kong buhay ay dapat i-report sa bawat direktor? Well, Kahit na lahat ng tao rito ay shareholder, ang pribadong bagay ng chairwoman ay sinisiyasat. Hindi ba iyon sobra na? Tama ba ako? Ang galing niya, di ba? Dahil walang tumutol. Pag-usapan naman natin kayo. G.U.E.B.I. May hawak ng 30% ng shares ng Shen Group, pero itong lumang utang ay dapat nang ayusin minsan at para sa lahat. Anong ibig sabihin ng lumang utang? Ang mga shares na ito ay kusang ibinigay sa akin ng iyong ama. Hawakan ko ang 30% ng shares ng mahigit 10 taon. Ako rin ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Shen Group. Ganito ka ba makipag-usap sa akin? Talaga? Well, tayo ay iisa bilang mag-asawa, kaya tayo ang pinakamalaking shareholder. Ako rin ang chairwoman. Kaya ganito mo sinisigawan ang chairwoman. Ikaw, nasa wheelchair ka. Bakit ka mayabang? Chairwoman, ang kumakatawan sa imahe ng Shen Group, sa press conference sa mga susunod na araw, ang chairwoman hindi pwedeng lumitaw sa wheelchair, di ba? Nakita mo? Kahit ikaw ang may pinakamaraming shares, ngayon mahina ang iyong katawan. Gusto mo bang bumaba ako? Bakit ko gagawin? Tinawag ka ni Shenching na chairman sa loob ng 3 araw. Sa tingin mo ba talaga, nakuha mo na ang pwesto? Ang pulong ng lupon ngayon ay para kumpirmahin ang paghirang ng chairman. Ito ang formal na proseso. Tama yan. Kahit na dapat nating respetuhin ang huling kagustuhan ng dating chairman, sa tingin ko, para sa pamilya Shen, Anong nangyayari? Direktor Huang, tumawag ng ambulansya. Sino ang pipiliin natin? Pumili ng ano, tingnan mo ang mga sumalungat sa kanya dati. Ang mga inimbestigahan dahil sa mga irregular na gawain. Hindi pa sila nakakalaya kung maglakas loob kang kumilos. Oo, huwag magdulot ng gulo. Sinusuportahan pa rin namin si Chairman Shen. Magpatuloy bilang chairman. Oo, sinusuportahan naming lahat. Alam mo ba ang sinasabi mo? Matanda na tayo. Paggalang sa kagustuhan ng dating chairman. Presidente G, hindi na kailangang magsalita pa. Lahat, ito na ang huling pagkakataon ninyo. Pagkatapos nito, ito na ang final. Gusto ba talaga ninyo na ang isang nasa wheelchair ay magpapatakbo ng Shen Group? Isang nasa wheelchair? Ako ba ang tinutukoy mo? Masyado akong nakaupo. Medyo pagod na ako. Magpalit ako. Pinaglalaruan mo ako. Eksaktong iyan ang ginagawa ko. Bastos kang bata. Bantayan mo ang bibig mo. G.U.E.B.I. Ito ang pinakabagong ulat mula sa Audit Department. Sa panahon ng iyong panunungkulan bilang senior executive ng grupo, pinaghihinalaan kang nangungurakot ng mga pondo ng kumpanya. Umabot sa 36 milyon. Nagsisinungaling ka. Ang mga account na ito ay pinamahalaan ng mga tauhan at inaprubahan nila ito nang walang pahintulot. Ano ang kinalaman ko doon? Shenching, para makakuha ng kapangyarihan, binabahiran mo pa ako ng putik. Mga bank statement at transfer records, bawat isa ay maaaring i-verify kung inutusan mo ang internal audit o hindi, malalaman sa investigasyon. Maraming taon akong naglingkod sa Shen's Group. Huwag mong isipin na magagamit mo ang mga gawa-gawang dokumento na ito para siraan ako. Siraan man o hindi, malalaman natin kapag nagsiyasat tayo. Ngunit bago matapos ang investigasyon, ayon sa mga artikulo ng kumpanya at resolusyon ng board, epektibo kaagad, suspindihin si G.U.E.B.I. mula sa lahat ng executive positions sa Shen's Group at maglunsad ng masusing internal investigation. Kung makumpirma ang ebidensya, hindi ito titiisin ng grupo. Sige, mag-imbestiga ka. Pero Shenching, huwag mong kalimutan, may hawak pa akong 30% ng shares.
hindi maikakaila na ako ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Shen's Group. Kung sa tingin mo magagamit mo ito bilang dahilan para palayasin ako ng tuluyan. Lahat, mag-ingat kayo. Ano ang gagawin natin? Si Shenqing ay matatag na nakuha ang posisyon ng chairman, hindi niya tayo titiisin. Si Director Huang ay pinadala sa ospital, at si President G ay dinala rin. Mas lalo tayong maghihirap. Oo, pumanig kami kay Ji Yuebay. Tinulungan namin siya sa maraming bagay. Hindi tayo palalayain ni Shenqing. Okay, hindi magandang mag-usap dito. Ngayon, kung gusto nating protektahan ang ating sarili, kailangan nating ibenta ang ating mga shares sa lalong madaling panahon at umalis sa lugar na ito. Bakit ang saya mo ngayon? Sa wakas, naalis na si Yuebay. Napakasarap sa pakiramdam. Kaya ano ang susunod mong gagawin? Gagawin sa mga natitira? Ano sa tingin mo? Ang mga natitira, ang mga director na tumulong kay Jiu Bei noon, malamang lahat sila ay may konsensya ngayon. Malamang kusang ibebenta nila ang kanilang mga shares. Eksakto ang iniisip ko. Sila ay sapat na sakim at sapat na duwag. Tinulungan nila si Ji Yuebay sa maraming bagay. Oras na lang bago ito matuklasan. Ngayon na matatagko nang nakuha ang posisyon ng chairman, alam nila na hindi sila mapoprotektahan ni Ji Yuebay. Kaya natural lang na sila ay natatakot. Chairman, sabi ng mga direktor na iyon gusto nilang ibenta ang kanilang mga shares ng sabay-sabay. Bilhin lahat. Sandali. Sa pangalan ni Fushiyu? Sige. Mahal, bibigyan mo na naman ako ng shares. 10% at 4%. Hindi marami. Bantayan mo sila. Tingnan mo ang mga galaw nila. At ang daloy ng pera. I-report mo agad sa akin. Kung may mali. Opo. Kaya, paano ka nakasigurado na gagawin nila yon? Dahil sapat na sakim at duwag sila. Pagkatapos ng lahat ng maruming ginawa nila para kay Ji Yuebay, dati na silang mahuhuli. Ngayong nakuha ko na ang pagka-chairman, alam nila na hindi sila mapoprotektahan ni Ji Yuebay, kaya syempre natatakot sila. Mahal kong ginang, dahil binigyan mo ako ng napakaraming shares, kailangan mo bang bantayan ko ang 4 na yon? Oo naman, subaybayan mo ang galaw ng pondo nila. Kung may mali, i-report mo agad sa akin at sa Investigation Bureau. Ang mga iligal na gawain ng mga taong ito, dapat harapin ng batas. Wala kang alala, nag-ayos na ako ng magbabantay sa kanila. Kung mangahas silang tumakas, agad na alertuhan ang pulisya. Umuwi ka na muna. May mga gagawin ako sa mga susunod na araw, kaya mahuhuli ako ng uwi. Sige, hihintayin kita sa bahay. Magluluto ako ng pampalakas na pagkain ngayong gabi. Aalis na ako ngayon. Chairman, gaya ng inaasahan mo, ibinenta ng mga matatandang yun lahat ng shares nila ng magdamag. Balak tumakas sa abroad kasama ang pera. Nakuha na natin lahat ng shares at inilagay sa pangalan ni Ginoong Fu. Pinigilan niyo ba sila? Oo, ayon sa utos nyo, agad naming iniulat sa Investigation Bureau at nahuli sila bago sumakay ng eroplano. Dahil sa illegal na paglipat ng malaking halaga, malamang hindi sila makalabas ng hindi bababa sa 1 dekada. Magkano lahat ang kinuha nila? Kasama ang 20 bilyon na nakuha natin. 40 bilyon. Inilipat nila ito sa pamamagitan ng anonymous accounts sa ibang bansa. Pinoproseso pa ang mga pondo. Ang daming pera. Mukhang matagal nang nagnanakaw ang mga parasite na ito sa grupo sa mga nakaraang taon. Ipabantay natin sila sa ating mga tauhan sa ibang bansa. Kapag pumasok na ang pondo sa isang overseas account, makipag-ugnayan agad sa Investigation Bureau para i-freeze ito. Pagkatapos ng freeze procedure, bawiin ito ng legal sa pangalan ng grupo. Oo, Chairman. Sa ganitong paraan, ang mga shares ay magiging atin at ang perang inilipat nila ay maaaring mabawi. Talagang kumita tayo ngayon. Sino ang nagsabi sa iyo na pumasok ng hindi kumakatok? Ayos lang. Ano iyon? Sige, magpatuloy ka. Wala kaming panahon para i-freeze ang 40 bilyon na iyon. Ang pondo ay pumasok sa isang overseas private account. Ang paglipat ng pondo sa harap mismo ng ating mga mata, ang lakas ng kabilang partido ay hindi dapat maliitin. Nalaman na kung sino iyon. Hindi. Napakasikreto ng impormasyon ng account. Alam lang namin na ang unang titik ng account ay F. Wala nang ibang impormasyon. Ganun ba? Ipagpatuloy ng ating mga tauhan sa ibang bansa ang pagmonitor. Kasabay nito, iulat ito sa Investigation Bureau at hilingin ang kanilang tulong sa investigasyon. Magsagawa kayo ng masusing investigasyon. Dapat ninyong malaman kung sino ang taong ito. Opo. President Fu, Ano ang pag-aatubili? Magsalita ka. ang kumpanya ay nag-ulat lang na isang malaking halaga ng anonymous funds ang nailipat sa account ng ating overseas affiliate. Mga 40 billion. Money laundering mula sa kaduda-dudang negosyo, tama? Makipagtulungan na lang sa Investigation Bureau para ayusin yon. Kung ganoon lang kasimple, hindi ko na iyon ibabanggit. Nalaman namin na ang pondong ito ay nagmula sa Shen Group. Ang mga shareholder na inaresto, sa madaling salita,
Ang perang ito ay dapat sana'y babalik sa Shen Group, ngunit ang sistema ay automatikong naglipat nito sa account ng ating kumpanya. Sinasabi mo bang pumasok ang 40 billion sa account natin? Oo, President Fu. Nagkaroon ng error sa automatic identification ng sistema. Nailipat ito sa maling account. Bakit nagkamali ang sistema ng ganyan? Parehong nagsisimula sa letrang F ang mga overseas account. Dagdag pa, ang proseso ng cross-border clearing sa pagitan ay nagkaroon ng technical na problema at ang pondo ay automatikong nailipat sa amin. Ngayon, ang proseso ng refund ay medyo komplikado at tumatagal ng ilang oras. Kaya paano namin hahawakan ang perang ito? Perang niya iyon. Ginoong Fu, na-contact na namin ang bangko at sinisimulan na ang proseso ng emergency refund. Mga 1 linggo ang tatagal. Pero tungkol sa bagay na ito, dapat ba naming sabihin sa asawa mo? Kakausapin ko siya tungkol dito pagdating ng panahon. Para hindi siya mag-alala. Pero ang asawa ko talaga ay henyo sa negosyo. Nabawi niya ang 4% ng shares ni Shen at nabawi ang 20 bilyon. Ginoong Fu, wala ka ng pag-asa. Aalis na ako. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang mga matatandang miyembro ng board ay mananahimik saglit. Sa wakas, makakahinga ako ng maluwag. Kaya may libre kang oras, mahal. Sige, mag-honeymoon tayo. Honeymoon? Oo, kakakasal lang natin. Kahit wala pa tayong kasalan, pwede naman tayong mag-honeymoon muna. Hindi sa 2 araw na ito. Bakit? Kasi ang press conference ay sa 2 araw. Para opisyal na ipahayag ang pagmamana ko sa Shen Group. 2 araw lang. Malamang hindi tayo makakalayo. Sapat na ang 2 araw. Pwede tayong pumunta sa malapit. Sige. May gusto kang puntahan. Tara sa hot spring. May alam akong hot spring resort, pag-aari ng kaibigan ko. Maganda ang paligid. Natural na bukal sa bundok. Makakatulong din sa paggaling ng mga kasukasuan mo. Sige, kahit anong plano mo. Sige, mag-empake na ako. At maghahanda ng mga masusustansyang sangkap. Gagawa ko ng hot spring spa para sa'yo. Noong una, gusto ko lang ng business partner. Pero mukhang ang pamumuhay na ganito, kasama siya, ay hindi naman ganun kasama. Hindi ko alam na may hot spring resort na ganito sa labas ng Kyoto. Saan mo to natagpuan? Maligayang pagdating, Mrs. Fu. Mrs. Fu. Ma'am, kukunin ko po ang inyong bagahe. Tinatawag nila akong ma'am. Ito ba ang club na pinuhunanan mo? Oo, negosyo ito ng kaibigan. May bahagi ako rito. Maganda ang kapaligiran dito. Mabuti rin ang kalidad ng tubig. Ito ay para sa rehab therapy. Ang club na ito ay nasa labas ng Kyoto, pero mukhang malaking pamumuhunan. Akala ko wala kang pera. Wala akong masyadong likidong pera. Noong nagnegosyo ang pamilya ko, nag-iwan kami ng ilang pamumuhunan. Para kang may minahan ang pamilya mo. Hindi ba ang mga miyembro ng pamilya mo tumututol sa pag-invest mo kahit saan? Wala silang pakialam sa akin. Anyway, ang lugar na ito ay nag-aalok ng dekalidad na terapiya para sa kagalingan. Ano ang masama kung gamitin ito para matulungan ang asawa ko na gumaling? Pagdating namin, napansin ko ang tubig ng hot spring dito ay talagang maganda. Ang paligid ay tahimik at payapa. Kung ito ay bubong ng kaunti, maraming tao marahil ang darating para magbakasyon. Ang asawa ko ay may isip pang negosyo kung tutuusin. Pero ang lugar na ito ay medyo liblib. Hindi pa ito bukas sa publiko. Ito ay pangunahing para sa panloob na gamit. Ito ay para maligo ang asawa ko sa hot springs at magpagaling, kaya kapaki-pakinabang pa rin ito. Sa ganyang kagandang tubig ng hot spring, paano ito hindi maganda? Ito ay talagang medyo sira-sira. Mahal, wala ka bang gusto? Anong nangyayari sa iyo kamakailan? Palagi kang gustong bigyan ako ng mga bagay. Para bang sinusubukan mong bumawi sa akin? Noong nakaraan, sinabi ni Han Rui, sinabi niya na bilang isang live-in son-in-law, dapat din akong maghanda ng token ng pagpapasalamat. Hindi pwedeng maging masyadong kuripot. Mahal, wala ka bang gusto talaga? Ngayong tinanong mo, may gusto talaga ako. Ano? Isang taong malapit sa iyo. Si Han Rui noong nakaraan, napakasipag niya. Kailangan ko isang maaasahang pinuno ng seguridad sa aking tabi. Mahal, ako ang iyong personal bodyguard. Hindi ba sapat iyon? Anong maganda kay Han Rui? Ang ginagawa lang niya ay tumakas. Iba iyon. Malakas ang kanyang kakayahang umangkop. Siya ay maliksi. Malamang na napakagaling niya. Inayos ko na ito para sa'yo. Si Han Rui ay nasa misyon ng mga araw na ito. Hindi siya pwedeng pumunta agad. Ang kanyang partner na si Shuang Shuang ay darating sa lalong madaling panahon. Well, ito ba ay iyong gesture ng mabuting loob? Oo, ang akin ay sa iyo. Kasama ang sarili ko.
Handa na ang hot spring at ang silid. Dito po. Si. Kaya pala natural hot spring ito. Pagkatapos magbabad ng ilang sandali, hindi na gaanong matigas ang mga tuhod ko. Sino ba talaga si Fushiyu? Mayroon siyang mga sangkap na first class at isang napakahusay na katulong. Ito ang mga bagay na mayroon lang sa mayayamang pamilya. Pero ang pagsisiyasat sa pinagmulan na ginawa ko ay kahina-hinalang malinis. Bahala na, hindi ko na iisipin. Mas mabuting bumalik na ako at magpahinga. Anong problema, mahal? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nahilo lang ako. Baka sobra akong nababad. Huwag kang magbabad ng matagal, hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Madaling mahilo. Hayaan mo akong tulungan kang bumalik at magpahinga. Uminom ka ng maligamgam na tubig para kumalma. Pagkatapos ngayong araw, bukas ng umaga, bibigyan kita ng rehabilitation massage, habang ang tubig ng hot spring. Ay nag-relax ng iyong mga kalamnan at kasukasuan. Mas magiging epektibo ito, magpahinga ka na. Bukas, ipapasyal kita ng maayos dito. Si. Magandang gabi, mahal. Magandang gabi. Bukas ang press conference. Si G. Webay ay tahimik kamakailan. Ang sobrang tahimik ay kahina-hinala. Ang hot spring therapy na sinamahan ng masahe ay pinakamabisa. Ngayon, gagawin ko muna ito para sa'yo. Malalim na pagre-relax sa paligid ng tuhod. Maaaring medyo masakit. Tiis lang. Si. Kumusta? Okay ba ang pressure? Medyo masakit pero kaya ko. Tama. Ibig sabihin, bumubukas ang mga meridian. Ang malamig na mga kamay at paa nitong mga nakaraang araw, bumuti na ba? Parang medyo bumuti nga. Hindi na kasing lamig ng dati. Ipagpatuloy mo. Kahit alam kong rehabilitation treatment ito. Hindi ko, sa layong ito, siya matingnan sa mata ng hindi namumula, ang taong ito. Mayroon siyang presensya na nakakapanatag. Ano ang iniisip mo? Wala. Iniisip ko ang press conference bukas. Ano ang kailangan mong gawin ko? Sumama ka lang sa akin. Ako na ang bahala sa iba. Sige. Nagsalita na ang asawa ko. Nasa utos mo ako. Kumain ka pa ng mga ito. Lahat ito ay resipe na naaayon sa iyong kalusugan. Kumain ka rin. Ang panonood sa iyong kumain ay nakakabusog na sa akin. Tigilan mo ang pang-aasar. Fushiyu, salamat. Para saan? Salamat sa palaging pagsama sa akin, pag-aalaga sa akin. Mula nang magkakilala tayo, lagi mo akong tinutulungan. Ako ang asawa mo. Lahat ito ay tungkulin ko. Mula ngayon, sabay tayong lalakad sa landas na ito. Ano ang problema? Si. Nakuha ko. Uuwi na ako ngayon. Anong problema, mahal? May biglang nangyari sa kumpanya. Kailangan kong bumalik ng Kyoto ng maaga. Mahal? Hindi ba tayo nagkasundo na manatili pa ng ilang araw? Isang araw pa lang. May problema sa kumpanya. May taong nagbabantay sa galaw ni G. Webay, pero bigla ko siyang hindi makontak. Bukas ang press conference. Natatakot ako na baka gumawa siya ng hakbang. Sasama ako sa iyo pabalik. Hindi na kailangan. Ako muna ang bahala doon. Ikaw mag-empake dito. Balik ka na lang mamaya. Sige. Ingat sa biyahe. Kontakin mo agad ako kung may mangyari. Pangako ko. Aayusin ko lahat bago maghapunan. Malamig sa labas. Isuot mo ito bago ka umalis. Sige. Ihinto mo ang kotse, tumigil ka na. Ji-Shen. Harang ang daan sa harap. Harang din ang likod. Binibini Shen, pakibaba ng kotse. Mag-usap tayo. Sino ka? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Binibini Shen. Hihilingin lang namin sa'yo na sumama sa amin para makipagkita sa isang tao. Kung makikipagtulungan ka, magiging madali para sa lahat. Bakit ako makikinig sa iyo? Ang asawa mo ay nasa resort ng mainit na bukal pa, di ba? Makipagtulungan ka at magiging mabuti para sa lahat. Haha. Mauna ka na, Binibini Shen. Sasama ako sa iyo. Pero huwag mong hawakan ang driver ko.
Si Binibini Shen ay nakikipagtulungan. Mas maayos kaysa sa inaasahan namin. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo pagdating natin doon, Binibini Shen. Si Ji Yuebay ang nagpadala sa iyo, hindi ba? Mahigit isang dekada na ang nakalipas, ginamit ni Ji Yuebay ang mga katulad na taktika laban sa akin. Walang katalinuhan, mga maruruming trick lang. Walang bago. Hoy! Hindi tungkol sa pagiging bago. Ito ay tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang. Nakaupo si Miss Shen dito ngayon, na nagpapatunay na ginawa namin ang tama. Bakit ikaw? Nasaan ang asawa ko? Mr. Fu, dinukot ang chairman. Dinukot. Ang chairman ay pauwi na sa kabisera, nang harangin siya ng isang grupo ng hindi kilalang tao, at dinala siya. Naiwan si Akai sa tabi ng kalsada. Tumawag na ako sa pulis. Pero komplikado ang sitwasyon. Pinadala niya sa akin ang kanyang lokasyon. Papunta siya sa mga suburb. Mr. Fu, nakipag-ugnayan na ako sa aking mga kaibigan sa bureau. Sinusubaybayan nila ang signal. Batay sa lokasyon, ang sasakyan ay papunta sa Timog Silangan. Makipag-ugnayan ka sa bureau. At saka, magkaroon ng mga tao na sumusubaybay sa ruta, maging handa na tumulong sa pulis anumang oras. Sige, iligtas mo siya. Ikaw ang asawa niya. Wala ka bang pag-aalala? Siyempre mayroon. Pero kung gagawa tayo ng padalos-dalos, maaari nating mapagbigyan sila at ilagay sa panganib ang kanyang kaligtasan. Makikipag-ugnayan ako sa bureau at makikipag-ugnayan sa kanilang plano. Huwag kang mag-alala. Bago siya umalis, pinadala sa akin ni Shenqing ang kanyang lokasyon. Handa siya. Poprotektahan siya ng pulis. Ano ang magagawa natin? Maghintay. Maghintay hanggang makumpirma natin ang destinasyon, pagkatapos ay kumilos kasama ang pulis. Shenqing, hintayin mo ako. Saan mo ako dadalhin? Ito na ang labas ng bayan. Si Miss Shen ay napaka-alerto, pero malalaman mo pagdating natin doon. Gusto kang kausapin ng boss namin. Tungkol saan? Dapat natanggap na ni Fushio ang lokasyon. Kailangan kong magpabagal hanggat maaari. Mr. Fu, ang signal ay nagpapakita na ang sasakyan ay patungong Timog Silangan. Lampas na ito sa hangganan ng lungsod. Ang Bureau ng Investigasyon ay nagtayo ng mga roadblocks sa daan. Nag-deploy din sila ng mga tracking vehicle. Gumagalaw pa ba ang sasakyan? Gumagalaw pa. Hindi mabilis. Malamang, nasa National Highway. Mr. Fu, hindi tayo pwedeng walang gawin. Ang Bureau ng Investigasyon ay kumilos na. Hindi natin sila pwedeng takutin. Pinadala sa akin ni Shenqing ang kanyang lokasyon bago siya umalis. Handa siya. Ang kailangan nating gawin ngayon ay makipagtulungan sa pulis at magbigay ng tamang impormasyon sa pag-track. Kumusta, Kapitan Chow? Ang real-time na lokasyon ng target na sasakyan, naipadala ko na ito sa iyong system. Ang sasakyan ay nasa Highway 316 patungong Timog Silangan. Nasa loob ng sasakyan ng asawa ko. Pakiusap tiyakin ang kaligtasan ng hostage. Sige, Mr. Fu. Nag-deploy na kami ng mga pulis. Gagawin namin ang lahat para matiyak ang kaligtasan ni MS Shen. Mag-ayos ng kotse, susunod kami, pero maghintay lang sa likod ng pulis. Walang hindi autorisadong aksyon. Naiintindihan? Nasa teritoryo mo na si Miss Shen. Huwag kang kabahan. Gusto lang naming makipagkasundo sa'yo. Kinidnap mo ako pero wala ka namang ginagawa. Magiging diretso ako. Ano ang gusto mo? Humph. Si Ji Yubei nga ang umupa sa akin. Gusto niyang dalhin kita sa labas para hindi ka makadalo sa press conference bukas. Pero nakita ko rin na, Miss Shen, isa kang matalinong babae. Ayokong lumayo pa. Miss Shen, sumasalungat ako sa kagustuhan ng aking kliyente sa pagdala ko sa iyo dito para makipagkasundo sa iyo. Tumanggi ako. Nagtatrabaho ka para kay Ji Yuebay at gusto mong isali ang pamilya Shen. Panaginip lang yan. Si Miss Shen ay isang negosyante. Dapat unahin niya ang kita. Ang pagsang-ayon na makipagtulungan ngayon ay makakapagtipid ng maraming problema. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kung para kanino kayo nagtatrabaho ni Ji Yuebay? Mukhang ayaw mong makipagtulungan. Pansin, mga tao sa loob, kayo ay napapaligiran. Pakawalan agad ang mga bihag. Walang gagalaw. Lahat, kamay sa ulo at damapa. Ha? Pakawalan mo ako, dahil sa hinalang kidnapping at illegal na pagpigil. I-save mo ang mga salita mo para sa silid ng interogasyon. Madam, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ang vice-presidente ay nakatayo sa likod ng linya ng pulis.
Lalapit siya kapag nakumpirma niyang ligtas ka. Mahal, okay ka ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Pinatay mo ako sa takot. Mula ngayon, bawal lumabas mag-isa. Sige, mula ngayon ikaw na ang kasama ko. MS, Shen. Ang mga lalaking ito ay pinaghihinalaang sangkot sa kidnapping at ilegal na pagdakip. Pamahalaan namin ito ayon sa batas. Kailangan din namin pumunta ka sa istasyon upang magbigay ng pahayag. Makikipagtulungan ako. At saka, batay sa unang pagtatanong, ang mga taong ito, nabanggit nila na kumikilos sila sa utos ni Jiu Bei. Magsisiyasat pa kami ng mas malalim. Kapitan, sa likod ng mga taong ito, maaaring may mas malaking puwersa. Jiu Bei ay maaaring hindi ang pangunahing utak. Sana'y mag-imbestiga kayo ng malalim. Gagawin namin. Anumang pag-unlad, ipapaalam namin sa inyo agad. Si Jiu Webay na nagpakidnap sa akin sa oras na ito ay malinaw na sinusubukang pigilan ako sa pagdalo sa press conference bukas. Akala niya basta hindi ako sumipot, maaari niyang legal na kunin ang Shens. Kung gayon, ang press conference bukas, pupunta ka pa ba? Siyempre pupunta ako. Kung gaano siya ayaw na lumitaw ako, mas lalo akong lilitaw. Natakot ka ngayon? Umuwi ka at magpahinga. Tungkol sa press conference bukas, sasamahan kita. Ushiyu ang kidnapping ngayon nagpaalala sa akin ng isang bagay. Mula sa aking pagkabata, yung kidnapping, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nasaktan ako, at ang problema sa aking tuhod ay natira mula doon. At sa pagkakataong ito ay si Jiu Webay na naman. Tiyak na may nasa likod niya. Sino sa tingin mo ang nasa likod nito? Hindi ko alam. Pero tiyak na isang taong malapit kay Jiu Webay, at may malaking impluensya. Kailangan kong malaman kung sino ito. Oy, Presidente G, mali ang inyong upuan. Iyan ang upuan ng chairman. Hindi, tama ako. Ang press conference ngayong araw ay ako ang mag-ho-host. Ibig mong sabihin, hindi darating si Chairman Shen ngayon? Presidente G, nais kong itanong, mula ngayon, ang Shen Group ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ikaw ba ang magiging chairman? Talagang hindi darating si Chairman Shen. Nagdesisyon siyang isuko ang kanyang mga bahagi. At bilang pinakamalaking shareholder ng Shen Group, dapat ako ang maging chairman. Sumasang-ayon kaming lahat. Eksakto. Ganyan dapat. Ang Shen Group ay dapat sa akin noon pa. sino ang nagsabing hindi ako darating? Xiaoqing, ano ang ginagawa mo dito? Laging mahilig si Miss G na magsalita mag-isa. At saka, nakatayo ka sa maling lugar. Ito ang upuan ko. Ano ang ginagawa mo dito? Press conference ko ito. Siyempre nandito ako. President G, hindi ba sinabi mo na hindi darating si Xiao Shendong? Anong nangyayari ngayon? Oo, Xiao Shendong. Bakit sinabi ni President G na ibinigay mo ang shares? Hindi ko rin alam kung bakit. Ang Shen Corporation ay itinatag ng aking lolo. Ang pagmana ng kumpanya ay responsibilidad ko. Walang paraan na ibibigay ko ang shares. Miss G, pakipaliwanag sa lahat. Xiao Shendong, ina-target ka ba ni President G? May hindi pagkakaunawaan ba sa equity sa pagitan ninyo? Kailangan mong tanungin si Miss G tungkol diyan. Hindi magpapaliwanag si Miss G. Sino ang gusto mong kontakin? Naisip ko lang. Kakasal lang ni Xiaoqing. Siguradong abala siya sa honeymoon niya, kaya hindi siya darating. Hindi darating. O ayaw mo talaga akong pumunta? Pagkatapos ng lahat, noong inayos mo na ipakidnap ako 2 araw ang nakalipas, hindi mo pinahalagahan ang kaligtasan ko. Sabihin mo sa akin, Miss G. Kidnap? MSG. Totoo ba ang sinabi ni President Shen? Siyempre hindi. Anong ebidensya ang mayroon ka? Wala. Jiu Bei, tama? Kami ay mula sa Investigation Bureau. Sumama ka sa amin. Anong karapatan mo para kunin ako? Wala akong kinalaman sa kidnapping. Sumama ka sa amin. Makipagtulungan sa investigasyon. At saka, pinaghihinalaan kang illegal na pag-transfer ng asset sa ibang bansa at kailangan mong tanungin. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Kumusta sa inyong lahat? Ako ay mula sa Shen Group, ang bagong appointed na chairperson. Shen Qing. Ginaganap namin ang press conference na ito upang talakayin ang 2 bagay. Una, ang pagsasaayos ng Board of Directors.
Ilang shareholders ay pinaghihinalaang nagnakaw ng mga asset ng kumpanya. Ang kaugnay na ebidensya ay naisumite na sa Investigation Bureau. Ang Shen Group hindi kailanman papayag sa ganyang pag-uugali. Pangalawa, sa panahon ng aking panunungkulan, si G.U. Webay ay paulit-ulit na nagbanta at nang api sa akin, na hinihiling na ibigay ko ang lahat ng aking shares. Bukod pa rito, siya ay pinaghihinalaang nag-ayos ng kidnapping sa akin. Ang kaugnay na ebidensya ay iniimbestigahan ng Bureau. Ang grupo ay marami pang regulasyon na dapat pagbutihin. Inaasahan ko rin na ang ating mga kaibigan sa media ay magpapaalala at mangunguna sa atin. Salamat. Sa sandaling pumalit si CEO Shen, binago niya ang board. Talagang mapagpa siyang aksyon. Oy, Ang galing mo sa entablado ngayon. sa wakas, inilabas na ang issue ni G.U. Webay sa publiko. Susunod, tingnan natin kung paano uusad ang Bureau ng Investigasyon. Kaya, nagsalita ba ang mga kidnapper? Yung mga kumidnap kay Kuya Hu ay nailipat na lahat sa Bureau ng Investigasyon. Nagbigay na sila ng paunang salaysay na sila ay inudyukan ni G.U. Webay. Ngunit para sa mga tiyak na detalye sa likod nito, kailangan pang imbestigahan. May tao sa likod ni G.U. Webay. Wala pa tayong matibay na ebidensya. Maaaring hindi rin alam ng mga kidnapper ang buong katotohanan. Sige, ipagpatuloy ang investigasyon sa linyang ito. Pagkidnap at paglilipat ng asset, alinman sa dalawa, ay sapat na para pahirapan ang buhay ni G. Webay. Yung mga transaksyon na ginawa niya sa ibang bansa ay umasa sa resources ng grupo. Ngayong nasa akin na muli ang grupo, natural na hindi siya makakilos. Pero sila, bakit ka pa nila pinapanatili bilang chairman? Hindi ba pwedeng i-absent ka na lang sa press conference? Hindi ba mas maganda yon? Dahil, hindi lang nila gusto ang Shen Group, mas mahalaga, ang pinagkukunan ng boss mo, at mga koneksyon. Eksakto. Walang pamilyang background si G. Webay. Limitado ang suporta niya. Pero ako, may pundasyon ng isang siglong pamilya. Ang pagkuha ng resources sa akin, ang halaga ay hindi masukat. Hay nako, kakakuha lang ng Bureau ng Investigasyon sa kanya para tanungin. Baka mailabas siya sa ilang araw. Pansamantala lang yan. Kung asset transfers o kidnapping man, kailangan nating magpatuloy sa pagtitipon ng ebidensya. Ang ulat ay para itulak ang investigasyon at sirain ang reputasyon niya. Sa ganoon, mababawasan ang pakikialam ng grupo niya. Ang isipin na sa hinaharap, baka kailangan ko pa siyang makita sa kumpanya. Nakakasuka. Sige, bumalik ka muna sa kumpanya. Babalik ako mamaya. Si. Eto, mahal, uminom ka ng tubig. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin natin alam kung sino ang nasa likod ni G. Webay. Akala ko dati na si G. Webay ay ambisyoso lang. Ngunit ngayon tila sa likod niya, may mas malaking puwersa na kumukontrol. Salamat para dito. Mabilis ang reaksyon mo, at sa tamang oras ang koordinasyon mo sa pulisya. Balak ko sanang ipagawa kay Hanrui ang pagsubay sa pinagmulan ng terminal, at sabihin sa'yo kapag may nakuha na ako. Pero ang taong iyon ay masyadong tuso. Medyo nakakita lang kami ng ilang pahiwatig, ngunit hindi ang eksaktong pinagmulan. Mukhang napangasawa ko ang isang napakahusay na manugang na nakatira sa amin. Medyo lang. Marunong lang ng konting tao, iyon lang, hindi mo na kailangan magpasalamat. Pero dapat ay magkakaroon tayo ng 2 araw na honeymoon, at ngayon, nasira na naman. Sige, kapag natapos na ito, mag-leave ako ng 1 linggo para makasama ka lang. Hindi na kailangang maghintay ng ganoon katagal. Pagkatapos mong matapos ang trabaho ngayong gabi, magluluto ako sa iyo ng masarap na pagkain. Kumain ka muna bago ka maging abala. Medyo nabigla ka ngayon. Magpahinga ka ng maaga. Huwag mong pilitin ang sarili mo. May tanong ako sa iyo. Sige. Ang galing ng assistant mo. Kaya agad na makipag-ugnayan sa Bureau ng Investigasyon. Malaki rin ang hanay ng iyong pamumuhunan. Hindi kayang gawin ng ordinaryong tao ang lahat ng iyon. Mahal, hindi ko pa talaga na ipaliwanag ng detalyado sa iyo. Ang aking pamilya ay dating nasa seguridad at pamumuhunan. Sa isang medyo malaking antas. Mayroon kaming mga koneksyon at mapagkukunan sa industriya. Si Hanrui at Shuang ay mga tagapamahala sa aking kumpanya. Hindi lang sila karaniwang mga katulong. Seguridad at pamumuhunan. Oo, ang lokal na negosyo ng seguridad na ginagawa namin ng mahigit 1 dekada. Gayun din, mayroong ilang proyekto sa pamumuhunan sa ibang bansa, pero wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay napinakasalan kita. Sa iyo ako, ang aking mga yaman ay iyong mga yaman. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, dadalhin mo ako upang makita ang iyong kumpanya. Sino ba talaga ang nasa likod ni G. Webay? Ang pagdukot mahigit 1 dekada na ang nakalipas, ang pagdukot na ito, at ang pagpasok ng mga espiya sa loob ng grupo ang mga pakana na ito, ay hindi pinlano ng magdamag. Ang taong iyon ay may malalim na ugnayan sa pamilya Shen, o sa akin mismo.
Magluluto ako ng sabaw ng gabi at tadyang para sa iyo bukas ng umaga. Matulog ka ng maaga. Magandang gabi. Chairman, kagagaling lang ng balita mula sa investigasyon. Opisyal ng iniimbestigahan si G. Yuebay. Ang mga kaso ng kidnapping at asset transfer ay pareho ng umuusad, pero matigas ang bibig niya. Wala siyang sinasabi. Pinoprotektahan niya ang nasa likod niya. Tsaka, kasunod ng nahanap nating bug kanina, nagpatuloy tayo sa paghahanap. Napag-alaman na ang mga device na iyon ay mga lumang modelo. Karaniwan itong ginagamit ng ilang lumang kumpanya. At, ang huling signal na nakuha natin ay na-trace sa silangang bahagi ng bansa sa direksyon ng Huhay. Huhay, Oo, wala tayong maraming koneksyon sa negosyo sa Huhay. Kailangan nating mag-imbestiga pa. magpatuloy ka. Tutukan mo ang mga lumang pamilya at kumpanya sa Huhay. Alamin kung sino ang may koneksyon sa pamilya Shen. Huhay! Hindi binanggit ni Lolo ang anumang koneksyon ng pamilya Shen sa Huhay. Pero ang taong nasa likod ni Ji Yuebay ay nasa Huhay. Hindi iyon maaaring nagkataon lang. Uminom ka ng tsaa. Huwag kang masyadong magpuyat. Nalaman ni Assistant Zhang na ang pinagmulan ng mga bog na nahanap natin kanina ay patungo sa Huhay. Ano sa tingin mo ang dapat nating tingnan sa Huhay? Wala nang maraming lumang pamilya sa Huhay. Karamihan sa kanila ay bumagsak na, pero kapag mas bumagsak ang pamilya, mas malamang na magtanim sila ng sama ng loob at gumawa ng matinding hakbang. Hindi namin malaman ang marami tungkol sa pag-aampon kay Ji Yuebay. Kung nasa Huhay ang kanyang ampon na ama, Iyon ay isang lead na dapat sundan. Pababalikin ko si Hanrui para tingnan ang sitwasyon sa Huhay. sige. Mas malawak ang network mo, kaya mas madali para sa iyo kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala. Kahit sino man ang nasa likod nito, sasamahan kita hanggang sa huli. Tagapangulo, tungkol sa issue ng overseas account, may update na. Nagpadala ng mensahe si Mr. Fu na ang system error na nagdulot ng 40 bilyon na pondo ay nagsimula na ng refund process. Inaasahan sa loob ng 1 linggo, babalik ang pondo sa group account. System error? Oo, sabi ni Mr. Fu ito ay isang technical glitch sa cross-border clearing system. Ang kanyang kumpanya ay agad na nakipag-ugnayan sa bangko para simulan ang pagbabalik. Gayun din, si Mr. Fu mismo ay nag-donate ng 100 milyon sa charity fund ng grupo bilang tanda ng kooperasyon. Siya ay mapagbigay. Si Mr. Fu ay talagang mabuti sa iyo. Sige, magtrabaho na tayo. Kumusta na ang kaso ni Ji Yuebay? Ang Bureau ng Investigasyon ay nagulat na ang mga asset transfer na kinasasangkutan ni Ji Yuebay ay may kinalaman sa malaking halaga at matibay ang ebidensya. Ang mga kidnapper sa kaso ng kidnapping ay nakilala rin siya. Ngunit tungkol sa nasa likod niya, hindi pa rin siya nagsasalita. Huwag magmadali. Magsasalita din siya. Ayusin ang lahat ng ebidensya na mayroon tayo at makipagtulungan sa Bureau ng Investigasyon anumang oras. Oh. Fu Xiu, sa tingin mo ba, ganito tayo palagi? Gaya ng ano, Ikaw nagluluto, ako nagtatrabaho, paminsan-minsan nagkakaproblema, at sabay nating nilulutas. hindi ba maganda yon? Ako ang bahala sa logistics, ikaw ang lumalaban, team ng mag-asawa. Nagpapagaan sa trabaho. Tigilan mo ang pagiging pilosopo. Shenqing, seryoso ako. Ano man ang mangyari, nandito ako sa tabi mo. Honey, kumain ka muna. Ang dami nang nangyari kamakailan. Hindi ko maalis ang kaba sa akin. Kahit na nadala na si Ji Yuebay, ang nasa likod niya ay hindi pa lumalabas. May bagong impormasyon si Hanrui. Ano iyon? Kanina, ang direksyon kung saan nawala ang signal ng bug ay patungo sa Huhay. Sinundan iyon ni Hanrui at natagpuan na mayroon nga isang matandang pamilya sa Huhay, ang pamilya Duan. Gayunpaman, ang pamilyang ito ay bumagsak 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, bihira na silang lumabas sa publiko. Ang pamilya Duan. Hindi kailanman binanggit ng lolo ko ang mga ito. Ang pamilya Duan ay dating napaka-impluensya sa Huhay pero bumagsak ang kanilang kapalaran sa hindi malamang dahilan. Nag-iimbestiga pa si Hanrui. Sasabihan niya tayo agad kapag may nahanap siya. Ang background ni Ji Yuebay ay hindi pa nalilinaw. Kung may koneksyon siya sa pamilya Duan, mas komplikado ito kaysa inakala ko. Huwag kang mag-alala. Isa-isa lang. Magpahinga ka muna ngayon. Bukas sasamahan kita sa kumpanya para tapusin ang iba pa. Kumalat na ang balita tungkol sa press conference. Karamihan ng komento ay sumusuporta sa akin. Siyempre, ikaw ang lehitimong tagapagmana ng Shen Group, lehitimo at makatarungan.
Siya nga pala, pagkatapos ng press conference kahapon, sinabi ni Wenhee na dumating na ang refund na 40 bilyon. Tama. Ang proseso ng pag-withdraw sa bangko ay natapos na. Bumalik na ang pondo sa account ng Shen Group. Gayon din, sa aking personal na pangalan, nag-donate ako ng 100 milyon sa charity fund ng grupo. Ituring mong magandang kilos ito. Tagapangulo, ito ang tanghalian na inihanda ni Gifu para sa iyo. Naghihintay siya sa ibaba. Hindi ka rin pumasok kahapon. At huli ka ngayon. Karaniwan kang nasa oras. May nangyari ba? May maliit lang na bagay na biglang dumating. Siya nga pala, magsiyasat ka ng isang bagay. Ang pamilyang Duan ng Huhay, kunin ang kanilang mga detalye. Lalo na noong 20 taon na, ang nakalipas, kung ano ang nangyari sa kanilang pamilya. Ang pamilyang Duan? Wala akong masyadong narinig tungkol sa pamilyang ito. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ito kahina-hinala. Ayos lang kung wala kang makita. Nagtataka lang ako. Dati ko lang itinuturing si Fu Xiu bilang isang kasosyo sa negosyo. Wala akong pakialam kung sino talaga siya. Ngunit ngayon, parang mas nagmamalasakit na ako. Bakit hindi mo siya tanungin mismo? Pasensya na po, Mr. Duan. Nagkamali ako. Si Shen Ching ang nag-set up sa akin. Kung hindi, ang Shen Group ay akin na sana. Noong araw, inampon kita. Binigyan ka ng resources, tinuro sa'yo ang lahat ng alam mo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, isa lang ang hiniling ko sa'yo, ibagsak ang pamilya Shen. Pero hindi mo magawa. Sa mga kakayahan mo, gusto mo pa ng suporta? Mr. Duan, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Kaya ko talagang ibagsak ang Shen Group. Panahon? Binigyan kita ng 20 taon at hindi mo pa nakukuha lahat ng shares. Pero ang batang si Shen Ching, bumalik siya at kinuha ang kalahati. Isang walang kwentang tulad mo, anong silbi mo sa akin? Mr. Duan, sige, may silbi pa ako. Kahit na bumalik si Shen Ching, may asawa siya sa tabi niya. Marami siyang koneksyon. Pwedeng gamitin iyon sa ating kalamangan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung mabigo ka, mag-isa ka na lang. Vice Presidente, ang technical na analysis na report tungkol sa kagamitan ay lumabas na. Ang mga signal mula sa mga aparatong ito noong sinusubaybayan namin sila malapit sa pinagmulan, biglang naputol. Dapat napansin nila at aktibong pinutol ang signal. Mukhang napaka-alerto nila. Pero isang bagay ang sigurado, ang modelong ito ng kagamitan ay medyo luma na. Ilang lumang establisadong pamilyang negosyo lamang ang dating gumagamit ng mga ito. At ang huling signal na nawala ay hindi matatagpuan sa ibang bansa. Ito ay nasa silangan ng bansa, patungong Huhay. Huhay, ang pamilyang Duan. Ang ibig mong sabihin ay ang bumagsak na pamilyang Duan? Isang lumang pamilya sa Huhay, ang pamilyang Duan lamang ang bagay. Kaya ano ang sama ng loob ng pamilyang Duan at ang batang ginang? Sa pagkakaalam ko, walang direktang koneksyon. Pero bago bumagsak ang pamilyang Duan, nawala ang anak na babae ng pinuno ng pamilya. Ang pamilyang Duan ay hindi na nakabawi. Iyon ay 20 taon na ang nakalipas. Teka, maaaring may kaugnayan sa ina ng batang ginang? 20 taon na ang nakalipas. Si Shen Shen ay nasa 20 pa lamang ngayong taon. Pero ayon sa mga talaan, ang apelyido ng ina ng asawa ng batang Panginoon ay Song, hindi Duan. Hindi pa ito lubusang nasisiyasat, mas mabuting huwag munang sabihin kay Shen Ching para hindi siya mabalisa. Mahal, nakauwi ka na. Anong problema? Mukhang may iniisip ka. Mahal. Naghanda ako ng herbal na sabaw para palakasin ang katawan mo. Hindi ito gawa sa mamahaling sangkap, pero mabuti ito para sa kalusugan mo. Bakit mo ako pinipilit uminom nito araw-araw? Dahil mabuti ito para sa'yo. Siya nga pala, mahal. Bakit hindi ko pa narinig na banggitin mo ang sitwasyon ng nanay mo? Nanay ko. Ang nanay ko, maaga siyang pumanaw. Konti lang ang alam ko tungkol sa kanya. Ang alam ko lang ay Song ang apelido niya. Galing siya sa isang malayong silangang probinsya. Silangang probinsya. Napakalayong lugar. Noong bata pa ang tatay ko, alam lang niya ang magparty at magsaya, kaya pinadala siya ni Lolo para magkaroon ng karanasan. Doon niya nakilala ang nanay ko na nagtuturo sa probinsya. Nagkagusto sila sa unang tingin, nagsama, at siya ay nabuntis. Bumalik lang sila para magpakasal nung hindi na nila ito maitago. At iyong walang kwentang tatay ko ay laging babero. Pagbalik mula probinsya papuntang malaking syudad, ang magandang asawa na minsan niyang hinangaan naging probinsyana sa kanyang paningin.
Ang pagkakilala ay nagdulot ng pagmamaliit, at iyon na ang katapusan. Bakit bigla mo akong tinatanong tungkol dito? Wala. Nag-iisip lang ako, kasal na tayo. At hindi mo pa ako dinala sa lolo mo. O sa nanay mo. O baka. Hindi mo balak ipakilala ako sa pamilya. Hindi ko talaga naisip yun. Shen, asawa kita. Hindi mo ba ako bibigyan ng titulo? Noong una tayong kumuha ng marriage certificate, patay na ang lolo mo, totoo. Hindi ko naisip yun ng malayo. Sa susunod na buwan ay Qingming Festival. Isasama kita sa pagbisita sa kanilang libingan. At sasabihin ko sa kanila na may asawa na ako. Mahal, tanong ko lang. Kung noong araw na pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau, hindi mo ako nakilala, magpapakasal ka na lang ba sa iba? Dahil hindi ako pumunta para pumili ng asawa, pumunta ako para pumili ng business partner. Pero kung hindi ikaw, malamang bibigyan ko lang sila ng pera. At hindi sila makikipagkita. Mahal, sa paningin mo, ganyan ba ako kagaling? Siyempre, noong unang beses kitang nakita, naisip ko, paano naging ganito kagwapo ang isang tao. Kaya si Shen ay gusto lang ang itsura ko. Tama? Gusto ko talaga ang itsura mo. Kapag tumanda ka at mawala ang itsura mo, kukuha ako ng batang gwapong assistant. Aso ka ba? At ikaw? Kung sa araw na iyon, hindi kita hinila para magpakasal. Sasama ka na lang ba sa iba? Hindi. At wala yung hypothetical na iyon. Nakilala kita, Shenqing. Nakatakda akong makasama ka. Alam ko, bitawan mo muna ako. Nag-usap tayo ng sobrang gabi kagabi. Napunta akong natulog sa sopa. Mahal, gising ka na pala. Handa na ang agahan. Anong problema, mahal? Ikaw. Kahapon nagkasundo tayo, na pagkatapos ng usapan, pupunta sa kani-kaniyang kwarto. Bakit nagising ako dito pa rin? Nakatulog ka habang nag-uusap tayo, hindi ko na kayang gisingin ka, kaya tinakpan kita ng kumot. May lumitaw na problema. Xiaoqing, matagal ka nang hindi umuwi. Huwag kang bastos. Ibaba ko na. Xiaoqing, huwag mo munang ibaba tungkol sa bagay na ito. Alam ko na ang lahat. Pasensya na sa ginawa ko sa'yo. Pero pagkatapos ng lahat, anak ka ko. Tama na. Hindi mo ako pinahalagahan ng mahigit 20 taon. At ngayon bigla kang nagpapakita ng awa. Xiaoqing, huwag kang mag-alala. Tiyak na, hiwalayan ko siya. Pero tungkol sa mga shares ni Ji Yuebei, kailangan nating bawiin ang mga yun, di ba? Ikaw ang chairman. Xiaoqing, pag-usapan natin kung paano ito haharapin pagbalik mo. At saka, Sige, magpatuloy ka. ang 5% shares na nakakalat sa labas ay binili na ng iisang tao. Lumapit siya para ibenta sa mataas na presyo. Kailangan mong bumalik. Kailangan nating pag-usapan kung paano hatiin ang mga ito. Sige, nakuha ko. Babalik ako bukas. Ano ang problema, mahal? Babalik ako sa lumang bahay bukas. May nangyari sa bahay. Gusto ni Shenming na hiwalayan si Ji Yuebei. Gusto niyang pag-usapan ang pamamahagi ng equity sa akin. Gusto niyang bumalik ako. Nagbago ba ang isip ng pabaya mong ama? Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko si Ji Yuebei ang nagpatawag sa kanya. Ang pabaya mong ama, bakit siya masyadong nakikinig kay Ji Yuebei at magtulungan para lolayin ang sarili niyang anak? Mahal, hindi ka ba niya tunay na anak? Sana hindi. Sa mga nakaraang taon, ang negosyo ni Shenming ay pinapatakbo ni Ji Yuebei. Sanay na siyang maging pinuno na hindi nakikialam. Alam na alam niya na kung ako ang maging chairwoman, matatapos na ang magagandang araw niya. Kahit alam nilang makikita mo ang totoo, ginawa pa rin nila ito. Mukhang desperado na sila. Itong mahinang dahilan ay ginagamit nila. Taya lang nila na gusto kong makuha ang aking shares. Dahil nagmamadali sila. Siyempre gusto kong makita kung ano talaga ang balak nila. Sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan. Mag-isa akong pupunta. Dito ka lang. May iba akong gagawin para sa iyo. Sige, ikaw ang bahala sa labas. Ako ang bahala dito. Maupo ka, miss. Hindi ka pa ba kumakain? Halika, umupo ka at kumain ka na. Marting, Wala akong oras na sayangin sa iyo. Sige, magpatuloy ka. Paano mo gustong ayusin ito? kanina, Xiaoqing,
mali si Itay. At saka, At ito ang gustong magbenta ng kanyang mga bahagi. Ginoong Siyang, ipinatawag kita ngayon para sa bagay na ito. Presidente Shen, Kumusta? Pag-usapan muna natin ang negosyo. sige. Ako ito. Gusto kong ibenta ang aking mga bahagi. Kaya, hiniling ko kay Ginoong Shen na makipag-ugnayan sa iyo. Ginoong Siyang, sinasabi mo ba na mayroon kang 5% ng mga bahagi? Tama. Hindi madaling makuha ang mga bahaging ito. Bakit mo ibinebenta ang lahat? Dati, nakaranas ako ng tagumpay at kabiguan sa negosyo. Ngayon, tumatanda na ako. Ayoko na mamahala. Bala ko ibenta ang lahat ng aking mga bahagi at magretiro. Ganoon ba? Ang mga shareholder ng board ay mayroon lamang 2% ng mga bahagi. Ang iyong mga bahagi ay ginagawa kang pangunahing shareholder. Nais kong itanong, Ginoong Siyang, saan mo nakuha ang mga iyon? Ito, Presidente Shen. Hindi ka ba lumalampas sa iyong hangganan? Bumibili ka lang na nakikipagkita sa akin, kahit hindi bilhin ng pamilya Shen. Maaari ko pa rin ibenta sa iba. Oh, Mr. Siyang, kumain muna tayo. Pwede tayong mag-usap habang kumakain. Ching Mr. Siyang, kung ayaw mong sabihin, huwag ka nang magtanong. Eto, subukan mo itong alak. Chairman Shen, bago ako dumating, narinig kong bata ka pa at minana ang negosyo ng pamilya Shen. Talagang hinahangaan ko iyon, gaya ng kasabihan. Kahit hindi matuloy ang deal, nananatili ang mabuting ugnayan. Magkaibigan na lang tayo. Itong baso ay para sa iyo. Chairman Shen, Dahil sinabi na ni Mr. Siyang, Ha, mabuti. Chairman Shen, talagang diretsahan. sige, Mr. Siyang 5% ng shares, magkano ang presyo mo? Well, ang shares. Pwede tayong makipag-ayos ng dahan-dahan. Pasensya na. Kailangan kong gumamit ng banyo. Ching, umupo ka. Huwag kang umalis. Huwag mo rin akong sisihin. Kailangang maging walang puso ang amang ito. Bata ka pa lang, hindi ka na nakikinig sa akin. At pinaburan ka ng matandang iyon. Ginawa kang tagapagmana ng pamilya Shen. Ako bilang kanyang anak, dapat ang pangunahing tagapagmana. Shenching, hindi ka aalis ngayon. Ikaw pala. Siyempre ako, akala mo ba dahil pinakawalan ako ng Investigation Bureau, wala akong kapangyarihan? Shenching, masyado ka pang naive. Hindi ko inakala na maniniwala si Shenching kay Shenming, isang chairman ng board, nagnanasa pa ba ng pagmamahal ng ama, maglakas loob na pumunta ng mag-isa? Ewan ko kung wala kang pag-iingat o sobra ka lang tanga. Yuebay, pinangako mo sa akin. Hindi mo siya sasaktan ng totoo. Kung tutuusin, anak ko siya. Hanggang dito na, Shenming, tigilan mo na ang pag-arte bilang mapagmahal na ama. Noong una kong iminungkahi ang bitag para sa kanya, ikaw ang unang pumayag. Noong una, gusto ko lang kunin ang Shen Corporation sa ating mga kamay. Ayokong pasanin ang reputasyon na saktan ang sarili kong anak. Ang Shen Corporation ay hindi atin, akin ito. Wala kang kahit anong bahagi. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Shen Corp. Yuebay? Tama na. Lumabas ka muna. Hindi ko siya papatayin. Gusto kong manood siya habang ako'y nagiging kontrolado ng Shen Corporation. Hindi ko alam kung si Fushio nakuha ang lokasyon. Dapat malapit lang si Shuang. Masyadong maraming guwardiya ngayon, di natin sila pwedeng alertuhan. Kailangan maghintay ng pagkakataon. Mahal, ayos ka lang ba? Paano ka nakapasok? Ang daming guwardiya sa labas. Pagkatapos kong makuha ang lokasyon na ipinadala mo, agad akong nakipag-ugnayan sa Investigation Bureau. Samantala, pinaghintay ko si Shuang sa labas bilang backup. Ang mga gwardiya sa labas ay nasa ilalim na ng kontrol ng pulis. Pumasok ako sa pinto sa gilid. Tumawag ka ng pulis. Siyempre, ipinadala mo sa akin ang lokasyon at isang emergency signal. Alam kong may mali. Nandito na ang Investigation Bureau. Nagsiset up sila sa labas. Kumusta sila Jiwei at Shenming? Nasa kabilang kwarto pa si Jiwei. Nasa ibaba si Shenming. Unti-unting kinokontrol ng pulis ang eksena. Malapit na silang pumaligid. Ito ay gamot para sa pagkahilo. Nakuha ito ni Han Rui mula sa ospital. Uminom ka muna ng isa.
Salamat at mabilis kang dumating. Ipinangako ko sa'yo. Kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako. Ginang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Binibining Shen, Ji Yubei at Shen Ming ay nasa ilalim na ng aming kontrol. Si Ji Yubei ay pinaghihinalaan ng pagdukot, ilegal na pagpigil, at sinadyang pananakit. Si Shen Ming ay pinaghihinalaan ng sabuatan. Pareho silang haharapin ayon sa batas. Salamat sa mabilis na pagdating. Gayon din, batay sa paunang investigasyon, si Ji Yubei ay naaresto at pinalaya. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng isa pang krimen. Habang nasa piyansa, mas malala pa ito. Haharapin namin ito ng mahigpit. Ngayong nahuli na si Ji Webay, tiyak nakikilos ang taong nasa likod niya. Kailangan ko ang iyong tulong upang bantayan ang nangyayari sa Huhay. Huwag mag-alala. Si Han Rui ay kumikilos na. Ji Yuebay, pinaghihinalaan ka ng pagdukot sa chairman ng Shen Group na si Shen Qing, pati na rin ang ilegal na pagpigil, sinadyang pananakit, at iba pang kaso. Mayroon ka bang sasabihin? Wala akong sasabihin. Pero wala ka ring magagawa sa akin. May sumusuporta sa akin. Handa ka bang pangalanan ng taong nasa likod mo? Hindi. Pagkatapos, hayaan nating magsalita ang ebidensya. Sa susunod na 2 araw, huwag kang pumasok sa opisina. Manatili ka sa bahay at magpahinga ng mabuti. Hindi ako ganoon kapinong. Simula ngayon, kapag lumalabas ka, huwag kang makipagkita ng mag-isa sa mga kahina-hinalang tao. Sige, naiintindihan ko. Fu, ang buong bagay na ito ay nagpatunay sa akin nang higit na si Ji Webay ay may taong nasa likod niya. Siya ay naaresto at pagkatapos ay pinalaya. Pagkapalaya, agad siyang naglagay ng bitag para sa akin. Tiyak na may taong nasa likod ng lahat. May balita si Han Rui. Ang pamilyang Duan sa Huhay ay talagang aktibo pa rin, at may koneksyon sila kay Ji Webay. Ang pamilyang Duan. Kung ang pamilyang Duan ay may kaugnayan kay Ji Webay, tiyak na may kinalaman din ito sa aking ina. Shen Qing, may nalaman akong mga bagay dati tungkol sa iyong ina. Pero hindi ko pa ito lubusang nakumpirma. Kaya't inantala ko ang pagsasabi sa iyo. Anong impormasyon? Ang pamilyang Duan sa Huhay ay may anak na babae na nawala mahigit 20 taon na ang nakalipas. Kung tugma ang timeline, maaaring siya ang iyong ina. Ano ang sinabi mo? Ang aking ina ay galing sa pamilyang Duan. Hindi 100% kumpirmado, ngunit malaki ang posibilidad. Ang orihinal na apelido ng iyong ina ay Song. Pinalitan niya ito pagkatapos tumakas mula sa bahay. Ang kanyang tunay na pangalan ay maaaring Duan Yuan. Kung ito ay totoo. Kung gayon ang pinuno ng pamilyang Duan ay aking lolo. At siya ay humahabol sa pamilyang Shen. Shen Qing, kahit anuman ang katotohanan, nandito ako sa tabi mo. Kumusta ang kaso laban kay Ji Yuebay? Nagulat ang Investigation Bureau. Si Ji Yuebay ay pinaghihinalaan ng kidnapping, unlawful detention, at financial crimes. Matibay ang ebidensya at opisyal na siyang naaresto. Si Shen Ming, bilang accomplice, ay tinawag din ng Investigation Bureau. Mabuti. Tsaka tungkol sa investigasyon sa pamilyang Duan sa Huhay, may mga bagong developments. Ang pinuno ng pamilyang Duan ay si Duan Songting. 20 taon na ang nakaraan. Matapos mawala ang kanyang anak na babae, nasiraan siya ng loob. Unti-unting humina ang pamilyang Duan, pero hindi sumuko si Duan Songting. Lihim siyang kumikilos sa mga nakaraang taon. Ano ang ginagawa niya ng lihim? Batay sa mga clues na mayroon tayo sa ngayon, si Duan Songting ay gumagamit ng iba't ibang paraan para makapasok sa Shen Group. Si Ji Yuebay ang pawn na kanyang inilagay. Kaya, ang pagpapakasal ni Ji Webay sa aking ama, ang pagkidnap sa akin lahat ng ito ay plano ni Duan Songting. Ganyan ang hitsura sa ngayon. Isang 20 taong plano. Matiyaga siya. Chairwoman, ano ang gagawin natin ngayon? Naaresto na si Ji Webay. Wala nang silbi ang kanyang phone. Tiyak na gagawa ng susunod na hakbang si Duan Songting. Hindi tayo maaaring maghintay lang. Kailangan nating manguna. Patuloy na alamin ang background ng pamilyang Duan, lalo na ang kasalukuyang assets at sphere of influence ni Duan Songting. Fu Shiyu, marami akong iniisip ngayong araw. Kung si Duan Songting talaga ang aking lolo, bakit niya gusto na sirain ang pamilyang Shen? Ang aking ina ay sarili niyang anak na babae. Ako ay sarili niyang apo. Siguro sa kanyang paningin, ang kasawian ng iyong ina ay dahil nagpakasal siya sa iyong ama, inilipat niya lahat ng kanyang puot sa pamilyang Shen. Matapos ang napakaraming taon ng puot. Sa huli, ang kanyang sinasaktan ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Anuman, hindi ka nag-iisa sa pagharap dito. Salamat, Fu Shiyu.
Nasabi ko na ba sa iyo na ligtas ako kapag nariyan ka? Kahit hindi mo sinabi, alam ko. Sige, gawin mo lang ang gusto mo. Lahat. Kamakailan, maraming nangyayari sa grupo. Alam ko na napapanood ninyo ang lahat. Ngayon, tinawag ko kayo rito para bigyan kayo ng malinaw na paliwanag. Una, si Giuebay, dahil sa suspetsa ng kidnapping, illegal na pagpigil, at maraming krimen sa pananalapi, ay formal ng inaresto ng Bureau of Investigation. Lahat ng kanyang mga illegal na aksyon ay sasailalim sa mga legal na parusa. Pangalawa, ang mga miyembro ng orihinal na board na pinaghihinalaan ng paglabag ay tinanggal na. May bagong management team na. Ang Shen Group ay babalik sa tamang landas. Presidente Shen. Yung 30% na shares na hawak ni Giubei, paano ito haharapin? Ang mga shares ni Giuebay, dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na aktibidad, ay i-freeze ng Investigation Bureau at ng Korte ayon sa batas at itapon. Ang mga tiyak na resulta ay susunod sa legal na proseso. Presidente Shen, may mga chismis din sa labas na nagsasabing hindi maganda ang iyong kalusugan. Nakakaapekto rin ito sa imahe ng grupo. Maayos ang aking kalusugan. Sa press conference sa susunod na linggo, makikita mismo ng lahat. Ang Shen Group ay itinatag ng aking lolo. Hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman. Sa mga darating na araw, aakayin ko ang grupo tungo sa mas magandang kinabukasan. Hinihiling ko sa inyong lahat na sumama sa akin. Ang galing mo sa meeting ngayon. Kailangan ng mga shareholder ng kumpiyansa. Kinailangan kong bigyan sila ng kapanatagan. Magaling ka. Siya nga pala, sa press conference sa susunod na linggo, sasamahan mo ako. Mayroon akong bagay na ipapaalam sa harap ng lahat. Ano iyon? Malalaman mo na lang. Mga kaibigan mula sa media at mga shareholder. Salamat sa pagdalo sa press conference ngayong araw. May ilang bagay na kailangan kong talakayin. Una, tungkol kay Giuebay, sa panahon ng aking termino, paulit-ulit niya akong pinigilan, binantaan, at pinaghihinalaang nag-ayos ng mga tao para kidnapin ako. Sa kasalukuyan, opisyal na siyang linaresto ng Bureau ng Investigasyon. Ang kaso ay pinoproseso ayon sa batas. Ang mga share ni Giuebay, dahil sangkot sa iligal na gawain, ay pina-freeze ng korte alinsunod sa batas. Pagkatapos, sila ay itatapon ayon sa legal na pamamaraan. Ang mga lehitimong karapatan at interes ng Shen Group ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan. Presidente Shen. May mga chismis na ikaw ay nasa mahinang kalusugan, na wala ka ng maraming oras. Totoo ba yon? Nakatayo dito ay ang pinakamahusay na sagot. Ikalawa, gusto kong formal na ipakilala ang aking asawa, si Ginoong Fushiu. Si Ginoong Fushiu ay ang nagtatag ng isang kilalang security group sa bansa at namamahala rin ng ilang investment companies. Hindi lamang siya ang aking asawa, kundi siya rin ang may hawak ng 10% ng shares ng Shen Group. Lahat, kumusta? Ako si Fushio. Sa pagkakataong ito, may ilang bagay akong ipapahayag. Una, ang mga share na hawak ko, 10% ng shares ng Shen Group, kasama ang mga nakakalat na share na kamakailan kong nakuha sa pamamagitan ng legal na paraan, ay lahat ililipat sa pangalan ni Shen Qing. Ngayon, si Ginang Shen Qing ay may hawak ng 51% ng absolute controlling stake ng Shen Group. Ikalawa, ang aking security group ay magtatag ng isang strategic partnership sa Shen Group. Ito ay magbibigay ng komprehensibong mga serbisyo ng seguridad para sa grupo. Presidente Shen, pagbati sa pagkuha ng posisyon ng chairman. Gayunpaman, sa tingin mo ba tapos na? Ginoong Duan, sa wakas ay nagpakita ka. Sa tingin mo ang pag-aresto kay Giuebay ay malulutas ang lahat? Ang mga bagay ng Shen Group ay malayo pa sa pagtatapos? Duan Songting, gumugol ka ng 20 taon sa pagplano laban sa pamilya Shen, ginagamit si Giuebay bilang isang pawn, pagkikidnap at pananakit sa akin. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang apelyido ko ay Shen, at nagdadala rin ako ng dugo ng pamilya Duan. Ang iyong anak na si Song Yuan, ang aking ina. At ikaw, ay ang aking lolo. Ikaw, alam mo? Alam ko lahat. Dahil sa pagkamatay ng aking ina, binunot mo ang pamilya Shen, gumugol ng 20 taon upang maghiganti, ngunit naisip mo ba? Kung ano ang iisipin ng aking ina, nasa langit, makita ang lahat ng ito. Huwag gamitin si Iwan para pilitin ako. Hindi pa ito tapos. Lahat, ang Shen Group ay hindi matatalo ng anumang panlabas na puwersa. Kahit anong hamon ang harapin natin, poprotektahan ko ang pamana na iniwan ng aking lolo. Salamat sa inyong lahat.
Lahat, tapos na ang press conference ngayong araw. Ang Shen Group ay magpapatuloy na gumana ng matatag tulad ng dati. Salamat sa inyong atensyon. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Shen at pamilya Duan ay may ganoong kasaysayan. Ang ina ni Shen Qing ang sumira sa pamilya Duan, kaya si Duan Songting ang kanyang lolo? Bakit niya pupuntahan ang sarili niyang apo? Mahal? Ayos lang ako. Ito lang. Ay, hindi ko inaasahan. Nasasabihin ko ang lahat ng ito sa ganitong okasyon. Ginawa mo ang tama. Sa halip na hayaan si Duan Songting na kontrolin ang lahat mula sa anino, mas mabuti na ilabas ang katotohanan. Sa gayon, mawawala ang kanyang nakatagong kalamangan. Tama ka. Nagtago siya sa anino sa loob ng 20 taon. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagkakalantad. Ngayon alam na ng lahat ang kanyang relasyon sa pamilya Shen. Kung susubukan niyang kumilos ng lihim muli, hindi na ito magiging madali. Nagsumikap ka ngayong araw, umuwi ka na at magpahinga. Sinabi mo sa press conference na ililipat mo ang lahat ng iyong mga bahagi sa akin. O, pinakiusapan ko na si Han Rui na asikasuhin ito. Dagdag pa ang mga nakakalat na bahagi na binili ko dati. Sa kabuuan, dadalhin nito ang iyong pagmamay-ari sa 51%. Ikaw naman, ibinigay mo ang lahat ng iyong mga bahagi sa akin. Wala ka nang matitira. Sapat na sa akin ang pagkakaroon sa iyo. Bukod dito, mayroon pa akong ang grupo ng seguridad at kumpanya ng pamumuhunan sa ilalim ng pangalan ko. Hindi naman ako nasira. Ginoong Fu, Madam, tungkol sa investigasyon sa pamilya Duan ng Huhay, may mga bagong pag-unlad. Si Duan Songting, 67 gulang ngayon, ang pinuno ng pamilya Duan sa Huhay. Ang pamilya Duan ay matagal nang nasa tradisyonal na medisina. Sa Huhay, sila ay dating nangungunang pamilya. Ngunit 20 taon na ang nakalipas. Ang anak na babae ni Duan Songting, si Duan Yuan, ay tumakas sa bahay. Simula noon, ang pamilya Duan ay humina. Ituloy mo. Matapos tumakas si Duan Yiwan, pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Song Yiwan. Naging guro siya sa isang maliit na lalawigan sa silangan. Nang maglaon, nakilala niya si Shen Ming. Nagpakasal sila. At isinilang ang batang ginang. Pero sa panganganak, si Duan Yiwan ay nagkaroon ng aksidenteng medikal at namatay. Aksidenteng medikal? Ayon sa impormasyong natipon namin, si Duan Yiwan, sa panganganak, ay na-trigger ang kanyang emosyon na humantong sa matinding pagdurugo. Si Shen Ming ay nasa delivery room. Pero kung ano ang ginawa niya, wala pang konkretong ebidensya. Sinabi ni Ji Weibay dati na ang pagkamatay ng aking ina ay hindi aksidente, na si Shen Ming, sa delivery room, ay sadyang pinukaw siya na naging sanhi nito. Kung totoo ang pahayag na ito, si Shen Ming ang direktang responsable. Ipagpatuloy ang investigasyon. Kailangan kong makahanap ng matibay na ebidensya. Kahit sino man ang sangkot, dapat lumabas ang katotohanan. Uminom ka ng gatas, magpahinga ka ng maaga. Fu Shiyu. Sa tingin mo, ang aking ina noon, bakit niya isinuko ang lahat para pakasalan si Shen Ming? Siguro dahil sa pag-ibig, nakita niya kay Shen Ming ang isang bagay na hinahangad niya. Kaya handa niyang isuko ang lahat ng kanyang pamilya. Pero mali ang kanyang minahal. Ang kanyang buhay, na dapat sana'y maayos, ay sinira ng taong minahal niya ng husto. Hindi natin malalaman kung ano ang iniisip ng iyong ina noon. Pero dahil ginawa niya ang pagpiling iyon, dapat, sa sandaling iyon, siya ay naging masaya. Ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang inaasahan. Napabuntong hininga lang ako. Sa halip na ipaubaya ang kapalaran sa iba, Mas mabuting hawakan ito sa iyong sariling mga kamay. Iyan ang aking asawa. sana lang si Miss Song, sa kanyang susunod na buhay, hindi na siya makulong ng pamilya, at hindi siya biguin ng isang hindi tapat na tao. Ji Yuebay, batay sa kasalukuyang ebidensya, pinaghihinalaan kang kinidnap si Shen Qing, chairman ng Shen Group, iligal na paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya, at iba pang kaso. Mayroon ka pa bang gustong idagdag? Nasabi ko na dati, hindi ko ito ginawa ng mag-isa. May nasa likod ko. Handa ka bang pangalanan ang taong nasa likod nito? Duan Songting, ang pinuno ng pamilyang Duan sa Shanghai. Inampun ako niya noong ako ay 6 na taong gulang. Simula noon, ang lahat ng bagay sa buhay ko ay inayos niya. Kasama ang pag-aasawa sa pamilyang Shen, paglapit kay Shen Ming, at pagpasok sa Shen Group. Bakit niya ginawa ang lahat ng ito? Dahil sa kanyang anak na babae, si Duan Yuan, nagpakasal siya kay Shen Ming. Hindi siya pumayag sa kasal, pero nagpumilit ang kanyang anak. Mamaya, namatay si Duan Yuan sa panganganak. Inilipat niya ang lahat ng kanyang poot sa pamilyang Shen. Beberskahin namin ang iyong sinabi. Kung totoo ito, ang mga kilos ni Duan Songting ay pinaghihinala ang maraming krimen at paglabag.
20 taon. Sa wakas tapos na. Chairman kasi sabi lang ng Bureau inamin na ni G. Uebay ang lahat. Binanggit niya si Duan Songting bilang utak. Biktima rin siya, Chairman, hindi mo ba siya galit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? pero higit pa sa galit sa kanya. Mas galit ako sa taong siya ang nagpapatakbo ng lahat. 6 na taong gulang si G. Uebay noon nang simulan siyang kontrolin ni Duan Songting. Ang buong buhay niya ay inayos ng iba, pero hindi ibig sabihin na mapapatawad na lang ang ginawa niya. Pagkidnap, paglustay ng assets ng kumpanya. Ang mga krimeng ito dapat parusahan ng batas at para kay Duan Songting. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Nagsimula na ang Bureau ng full investigation kay Duan Songting, pero sabi nila, si Duan Songting ay matagal nang nag-ooperate sa Huhay, komplikado ang kanyang network, kailangan ng oras. Huwag magmadali. Ang hustisya ay masusing at hindi pumapalya. Gagawin lang natin ang parte natin, panatilihing matatag ang grupo. Iyon ang pinakamagandang tugon sa kanya. Inamin ni G. Uebay ang lahat. Sabi niya si Duan Songting, mula noong 6 siya, sinimulan siyang kontrolin. Inilagay siya sa pamilya Shen. 6 na taong gulang. Bata pa iyon. Oo, ang ginawa niya ay talagang nakakainis. Pero siya ay isang manika na minamanipula. Si Duan Songting ang tunay na utak. V. Iniimbestigahan na siya ng Bureau. Ang ganitong pangmatagalang manipulasyon, hindi magaan ang kaso. Nag-iisip lang ako. Ang nanay ko ay tumakas noon dahil ba hindi niya kinaya ang kontrol ni Duan Songting. Gusto niya ng kalayaan, pumili ng sariling buhay. Kaya nagpalit siya ng pangalan at nagturo sa isang maliit na bayan. Malamang ang iyong ina ay matapang. Naglakas loob siyang lumaban. Pero sa huli, niloko siya ng tadhana. Pero, hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali. Kahit gaano kalakas si Duan Songting, parurusahan siya ng batas. Makikipagtulungan ako sa Bureau at ibibigay ang lahat ng meron ako tungkol kay Duan Songting sa kanila. Mabuti. Tagapangulo? Si Duan Songting ay kumilos kamakailan. Sa pamamagitan ng isang ahente, tahimik niyang binibili ang mga nakakalat na bahagi ng Shen Group. Mga 5% na ng bahagi ang nasa kanya. Pumapasok sa kanyang mga nakalink na account. Gusto niyang makipagkompetensya sa akin para sa kontrol sa bukas na pamilihan. Hindi lang iyon. Si Duan Songting ay nakikipag-ugnayan din sa ilan sa mga dating shareholder ng Shen Group. Sinusubukang bilhin ang kanilang mga bahagi sa mataas na presyo. Mga magkano na ba ang hawak niya ngayon? Kung idadagdag mo ang 5% na binili ng kanyang ahente, kasama ang 30% na dati niyang kontrolado sa pamamagitan ni G. Uebay, pero ang 30% iyon ay kasalukuyang naka-freeze ng korte, kaya ang mga bahaging aktual niyang kontrolado ay mga 5% lamang. Ang 5% ay hindi sapat para bantaan ang kontrol ko. Pero hindi tayo dapat magpabaya. Tiyak na may iba pa siyang nakatago. Bantayan ang lahat ng transaksyon na may kinalaman sa mga bahagi ng Shen Group sa pamilihan. Anumang anomalya, iulat sa akin kaagad. Opo. Ano ang tinitignan mo? Ito ay isang bagay na ipinagawa ko sa team ng analysis ng kumpanya na pinagsama-sama tungkol sa kamakailang anomalyang datos sa mga transaksyon ng bahagi ng Shen Group. Tingnan mo dito. Ang mga transaksyon mula sa mga account na ito ay napaka-regular sa tiyempo at halaga. Malinaw na may bumibili sa nakaplanong paraan. At ang mga kaakibat ng account lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Huhay. Duan Songting. Mas mabilis siya kumilos kaysa inakala natin. Pero huwag mag-alala. Pinaaksyonan ko na ang investment team natin na gumawa ng ilang galaw sa pamilihan. Gusto niyang bumili ng mas maraming bahagi, pero hindi magiging madali. Mukhang ang manugang na lalaking ito na pinulot ko ay talagang may kaya. Siyempre. Mali na ba ang pamantayan ko? Lahat. Tinipon ko kayo ngayon dahil may mahalagang bagay akong iuulat. Kamakailan may gumagamit ng maraming nakalink na account sa merkado para lihim na bumili ng shares ng Shen Group. Natukoy na namin ito. Ang utak sa likod ng mga transaksyong ito ay si Duan Songting, ang pinuno ng pamilya Duan mula sa Huhay. Si Duan Songting, hindi ba ang pamilya Duan ay nasa pagbagsak na? Paano siya may ganoong kalaking kapital para bumili ng shares? Kahit mukhang bumagsak ang pamilya Duan sa mga nakaraang taon, si Duan Songting ay gumagawa sa likod ng mga eksena at nag-ipon ng malaking resources. Ang layunin niya sa pagbili ng shares ay mula sa labas agawin ang kontrol sa Shen Group. Director Shen, kung patuloy siyang bibili ng shares, maaari bang maapektuhan ng kontrol mo? Kasalukuyan akong may hawak na 51% absolute controlling stake. Hindi niya iyon maaalog sa maikling panahon. Pero hindi ako mananatiling walang gagawin. Inihain ko na sa Investigation Bureau ang aligadong iligal na manipulasyon sa
Merkado ni Duan Songting, samantala ang aking asawa ang investment company sa ilalim ng pangalan ni Fusiyo sa merkado ay gumawa ng mga depensibong hakbang. Gusto niyang bumili ng mas maraming shares. Tataas ng tataas ang gastos. Lahat ang Shen Group ay dumaan sa maraming bagyo, ngunit nakayanan natin sa bawat pagkakataon. Ngayon ay hindi mag-iiba. Mangyaring pagkatiwalaan ninyo ako. Hindi ko hahayaan ang sinuman na kunin ang pamana na iniwan ng aking lolo. Xiao Shendong, matagal na tayong hindi nagkita. Pumunta mismo si Master Duan. Bihira iyon. Nandito ako para mag-announce ng isang bagay. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng legal na paraan, may hawak akong shares ng Shen Group. Dagdag pa ang 30% shares sa ilalim ng pangalan ni Ji Yuebay na naka-freeze. Nag-apply ako sa korte para i-unfreeze ang shares sa ilalim ng pangalan ni Ji Yuebay sa kadahilanang ang mga shares na iyon ay binili ni Ji Yuebay gamit ang pera na nakuha mula sa akin at sa gayon ay mga legal kong ari-arian. Mr. Duan, ang share sa ilalim ng pangalan ni Ji Yuebay ay na-freeze na ng korte. Ang pag-unfreeze ay nangangailangan ng legal na proseso. Hindi mo iyon kaya. Legal na proseso? Tingnan natin. Ako, si Duan Songting, ay maaring tumanggi. Ngunit mayroon pa rin akong mga dekada ng koneksyon at resources. Ano ba ang meron ang pamilya Shen ninyo? Isang batang babae at isang manugang na nakatira sa inyo. Mr. Duan, ang terminong live-in son-in-law ay malamang na hindi angkop. Ikaw, isang manugang na nakatira sa pamilya Shen, anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Mga kababaihan at kalalakihan, ako si Fushio, tagapagtatag ng Fushi Security Group. Ngayon, sinasamantala ang pagkakataong ito, nais kong opisyal na mag-announce ng isang bagay. Fushi Security Group ay, kasama ang Shen Group, formal nang pumirma isang komprehensibong kasunduan sa estratehikong kooperasyon. Sumasaklaw sa serbisyo ng seguridad, konsultasyon sa pamumuhunan, at integrasyon ng resource, bukod sa iba pang lugar. Bukod dito, lahat ng shares ng Shen Group sa ilalim ng personal kong pangalan, dagdag ang shares na kamakailan kong nakuha sa pamamagitan ng legal na paraan sa open market, ay lahat ng na-transfer kay Miss Shenqing. Ngayon si Miss Shenqing ay may hawak ng 51% controlling stake ng Shen Group. Mr. Duan, kahit anong paraan ang gamitin mo para makakuha ng shares, hindi mo kayang lampasan ang linyang ito. Ikaw? Ano ba talaga ang background mo? Ako lang ay isang ordinaryong tao sa seguridad at pamumuhunan, ngunit nagkataon, ang aking kumpanya ay may disenteng laki at mayroon akong sapat na resources. Protektahan ang aking asawa at ang kanyang karera ay higit pa sa sapat. Shenqing, mas malakas ka talaga kaysa sa naisip ko. Pero sa tingin mo nanalo ka na? Ang utang sa akin ng pamilya Shen at ang utang nila kay Yiwan, hindi mababayaran ng ilang magagandang salita. Hindi sapat iyon. Ginoong Duan, ang aking ina. Talagang kasalanan ng pamilya Shen. Ang ginawa ni Shen Ming sa delivery room, hindi ko siya ipagtatanggol. Pero naisip mo ba? 20 taon kang naghiganti sa pamilya Shen, ginamit si Ji Yuebay para kidnapin ako. Ang mga kilos na ito, ano ang pinagkaiba sa ginawa ni Shen Ming? Noong umalis ang aking ina sa bahay noon, ito ay dahil gusto niya ng kalayaan, gusto niyang mabuhay sa sarili niyang paraan, pinili niya ang kanyang sariling landas. Kahit hindi ito natapos ng maayos, iyon ang kanyang desisyon. 20 taon kang naghahanap ng paghihiganti. Hindi ka lumalaban para sa katarungan niya. Tinatapakan mo ang kanyang pinili. Ano ang alam mo? Siya lang ang nag-iisa kong anak na babae. Siya ay iyong anak at siya ay aking ina. Umalis siya. Lahat tayo ay nasasaktan. Ngunit ang pagpapatuloy ng puot ay makakasakit lamang ng mas maraming tao. Ginoong Duan, kami ay mula sa Investigation Bureau. Batay sa ebidensya na mayroon kami, pinaghihinalaan kang may pangmatagalang ilegal na kontrol sa iba. Pag-oorganisa ng mga kidnap at iba pang kriminal na gawain. Mangyaring sumama sa amin para sa investigasyon. Shenqing, ang tigas ng ulo mo gaya ng iyong ina. Siguro, tama siya. Lahat, si Duan Songting dahil sa maraming kriminal na gawain, ay dinala ng Investigation Bureau. Ang alitan ng Shen Group at ng pamilya Duan nagtatapos dito. Ang Shen Group ay itinatag ng aking lolo. Nakaraos ito sa maraming pagsubok. Mula ngayon, gagabayan ko ang group sa bagong direksyon. Ang mga nakaraang hinaing ay hindi na makakaapekto sa kinabukasan ng group.
Mahal. Anong balita ngayon? Yung bagay mula sa press conference kahapon ay nasa lahat ng headlines. Karamihan ng mga komento ay nagsasabi, ang Shen Group ay sa wakas naging matatag, at may mga nagsasabi, ako ang pinakabatang babaeng chairman. Siyempre. Ang asawa ko ang pinakamahusay, gaya ng dati. Fu Shiyu. Ang kaso ni Duan Songting ay pumasok na sa judicial proceedings. Si Ji Weibay ay formal na ring kinasuhan. Ang mga bagay na ito ay sa wakas natatapos na. Sabi ng Investigation Bureau, si Duan Songting ay pinaghihinalaan ng maraming kaso. Pangmatagalang ilegal na kontrol sa iba, pag-uutos ng mga pagdukot, pagmamanipula ng merkado, at BP. Malamang nahaharap siya sa matinding parusa sa ilalim ng batas. Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang aking lolo. Ang dugo ay hindi mababago, pero kung mali ang ginawa niya, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ang magagawa mo ay ang mabuhay ng maayos ang sarili mong buhay. Iyon ang gusto ng iyong ina. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Hindi ba sinabi mo na magkakaroon tayo ng makeup honeymoon? Talaga? May oras ka na ngayon? Ang mga bagay ay halos na sa ayos na. Nag-leave ako ng 1 linggo. Pumunta tayo sa hot spring. Yung hot spring resort na pinuntahan natin dati. Noong nakaraan, 1 araw lang tayo bago ito naantala. Sa pagkakataong ito, dapat tayong manatili ng ilang araw. Hot spring na naman. Ang hot spring ay maganda para sa paggaling ng iyong mga kasukasuan. Iniisip kita. Okay. Kung ano ang plano mo? Mag-empake na ako. Pakiramdam ko, ngayon at noong nakaraan ang vibe ay ganap na naiba. Dahil mas nagmamahalan tayo ngayon. Gusto mo dito? Madalas tayong pumunta simula ngayon. Fu Shiyu. Salamat sa laging pagsama sa akin. Simula ngayon, ang daan sa hinaharap, sabay tayong lalakad.